Ang dalaga na nakasakay sa tren ay sinuwerte na nakasalamuha ang isang lalaking humahawak sa kung saan-saan. Ngunit ang kanyang paghawak ay para kunin ang pitaka niya. Hindi alam kung sino ang dapat na malas dahil sa isang kamay lang ay kaya na niyang durugin ang kamay ng lalaki at bawiin ang kanyang pitaka. Siya si Mokdae, ang inaanak ni Ho Zihong. Ngayon, pinalitan niya ang kanyang ina para hanapin ang pahiwatig tungkol sa kaso ng Ho Luoma noong 22 taon na ang nakakaraan. Ang kasong ito ay nakagawa ng ingay sa lahat ng dako dahil sa malupit na paraan, pagpatay gamit ang pangingisda ng kawit. Ang buong pamilya na pinatay ay si Professor Lei, ang guro ni Ho Zihong, kaya hiniling niya na imbestigahan ang kasong ito. Hindi lamang si Mokdae ang dumating upang makita si Wan Fenghuo upang bumili ng impormasyon ay sina Litang at Matuen. Ngunit sa totoo, si Matuen ay sumusunod lamang sa utos nila rin na nakaupo sa labas ng kotse at nagmamasid gamit ang kamera na nakakabit sa pindutan ng kanyang damit. Iniharap ni Wan Fenghuo ang testigo na si Shen Chunqiao. Nagpakilala siya na nagtatrabaho sa isang sira-sirang motel. 5 taon na ang nakalipas, ang salarin sa kaso ng pagpatay gamit ang kawil ng pangingisda, si Liu Shuhai ay umupa ng kwarto doon. Siya ay humingang malalim na may pagod pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Dahil sa labis na takot, gusto niyang tumakbo palabas, ngunit hindi niya inaasahang nakakandado na ang pinto. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang nakakatakot na eksena. Biglang umupo si Liu Shuhai na labis nakakatwa. Ang isang malaking piraso ng balat ay hiniwa sa likod niya. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang petsa ng kaso ng Ho Luoma at ang 3 taong pinatay ng malinaw, kaya naniniwala siyang siya ang salarin. Hindi pinaniwalaan ni Litang ang sinabi niya. Agad na sinabi na niloloko ni Wan Fenghuo ang lahat ng pera, kaya hindi na niya gustong bumili pa. Gusto ni Mokdae na humingi ng payo sa kanyang inang ampon. Kahit hindi masyadong naniniwala si Ho Zihong, ngunit dahil gusto niyang mag-imbestiga, sinabi niya sa kanya na patuloy na bumili ng karagdagang impormasyon. Si Wan Fenghuo ay nag-schedule ng isa pang pahiwatig para sa lahat sa villa ngayong gabi. Nang umalis si Matuen, agad na ipinaalam sa kanya nila rin na sinusundan siya, kaya sinabi niya na magtago. Pagkatapos ay tumakbo sila rin ng mag-isa para ayusin ang mga sumusunod at tumawag kay Wan Fenghuo sa telepono dahil siya ang nasa likod nito. Binalaan nila rin na huwag na siyang sundan at hindi na rin siya makikialam sa mga bagay niya. Sa kabilang banda, si Litang ay nawala ng focus sandali at ninakawan ng pitaka. Pagkatapos, mabilis na ibinigay ng magnanakaw ang pitaka sa kanyang kasabwat. Nakakalungkot, ang magnanakaw ay muling nakatagpo si Mokdae. Gumamit lang siya ng ilang galaw at kaya na niyang patumbahin ito at ibinalik ang pitaka kay Litang. Dahil sa pagpapasalamat, sinabi ni Litang sa kanya na ang dahilan kung bakit siya nag-imbestiga sa kasong ito ay dahil kay Li Aking. Siya ay anak ng Professor Li at namatay sa kaso ng Ho Luoma. Kung hindi dahil dito, ikinasal na sana sila ni Li Aking, kaya labis siyang nagalit at isinakripisyo ang lahat upang mag-imbestiga hanggang sa huli. Nang makita ang larawan ni Li Aking, labis na nagulat si Mokdae dahil siya ay kahawig na kahawig ni Ho Zihong. Akala niya mayroong hindi pagkakaintindihan, ngunit iginiit ni Litang na nakita ng sarili niyang mga mata kung gaano kahirap namatay si Aking. Naniniwala siya na si Shen Chunqiao ay nagbibigay ng peking impormasyon upang makakuha ng pera dahil 2 taon na ang nakalipas, muling nangyari ang kaso ng pagpatay gamit ang kawil ng pangingisda. Kaya walang katotohanan na patay na ang salarin 5 taon na ang nakakaraan tulad ng sinabi niya. Pagkatapos mag-usap, pinakawalan ni Mokdae ang magnanakaw at umalis. Ngunit sinundan pa rin niya ito. Sinabi niyang hinahangaan niya ang isang taong may mataas na kasanayan sa martial arts, kaya gusto niyang sumunod. Nagpakilala siya bilang si Cao Yanhua. Kahit na hindi siya kasing galing sa martial arts tulad niya, mayroon siyang sapat na bilis ng kamay. Pinatunayan ni Cao Yanhua sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na may isang lalaki na sumusunod sa kanya mula pa kanina. Iyan ay si Laren. Agad na lumapit si Mokdae kay Laren upang suriin, ngunit nagpanggap siyang hindi siya kilala at magalang na ibinigay ang kanyang numero ng telepono. Kung gusto niya na makipagkilala, pagsapit ng gabi, nagbigay si Wan Fenghuo ng karagdagang impormasyon tungkol sa kaso ng Ho Luoma sa 3 tao. Kasabay nito, hiwalay siyang nagbigay kay Mokdae ng isang file tungkol sa kaso ni Zhang Guanghe. Sinabi niya na ito ay isang file na hiningi mismo ni Ho Zihong, kaya kinuha ito ni Mokdae at nagpatuloy sa investigasyon. Bukod pa rito, sinabi ni Ho Zihong sa kanya na patuloy na subaybayan si Litang upang makahanap ng mas maraming pahiwatig. Sinabi ni Wan Fenghuo na matagal nang patay si Zhang Guanghe. Isa rin siyang taga Ho Luoma, nakatira sa parehong gusali ni Lia Cheng. Hindi nagtagal matapos ang kaso, nawala siya ng walang bakas. Hindi sinasadyang nakita ni Mokdae si Matuen na sumakay sa parehong kotse na sinakyan nila rin, kaya agad siyang humabol. Ngunit paano makakahabol ang isang naglalakad sa isang kotse? Gayunpaman, sinabi ni Cao Yanhua sa kanya na huwag mag-alala dahil alam niya ang bahay ng may-ari ng kotseng iyon. Kaya, nagpunta sila sa lugar at natuklasan na si Shen Chunqiao ay dumating upang hanapin ang bahay nila rin sa isang palihim na paraan. Agad na gumamit si Mokdae ng kinggong, umakyat sa mataas na pader upang pakinggan kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa sa loob. Sa unang pagkakataon na nakakita si Cao Yanhua ng ganoong eksena ng wuxia, siya ay napanganga sa pagkamangha. Hanggang sa nagkamali siya at naging dahilan upang tumunog ang alarm ng kotse sa tabi. Agad na nag-ingat sila rin, tumakbo sa bintana at tumingin, ngunit mabilis na umakyat si Mokdae sa itaas upang magtago.
Gayunpaman, batay sa refleksyon sa salamin, nahulaan niya na sinusundan siya ni Mokday. Nang maramdaman niyang wala ng tao sa loob, pumasok si Mokday sa bahay nang hindi sinasadya at tumunog ang telepono sa mesa. Nang sagutin niya, sila rin ang nasa kabilang linya. Sinabi niya na huwag na siyang mag-aksaya pa sa pagsubaybay at umupo na lang at kumain ng ilang strawberries upang maibsan ang pagod. Pagbalik, nakipagkita si Mokday kay Litang upang mag-usap. Sinabi niya na 2 taon na ang nakakaraan, hindi sinasadyang nakita niya ang salarin na bumalik sa gusali ni Liaking na parang isang manya. Nagpakita siya ng mga kilos na tila paggunita sa kanyang nakaraang pagpatay. Pagkatapos, sinundan ni Litang ang kanyang mga yapak patungo sa ilog Xiaoxiang. Pagkatapos ng ilang araw na pagsubaybay, natuklasan niya na pumatay ang lalaki at naghahanda na ulitin ang kaso ng kawil ng pangingisda. Dahil determinado siyang hulihin siya, sumugod si Litang at pinalo ang ulo niya, ngunit walang epekto at sa halip ay itinumba siya ng salarin sa sahig. Sa kritikal na sandali, isang biglaang sunog ang naganap na nagpalaya kay Litang at nagbigay sa kanya ng kalamangan. Gayunpaman, may isa pang tao na nakatayo sa likuran niya at pinatumba siya. Nang magising siya, nalaman ni Litang na dinala siya sa ospital at hindi niya matandaan ng malinaw ang mukha ng taong pumalo sa kanya. Iminungkahi ni Mokday na maaari siyang gumamit ng hypnosis upang alalahanin ang nakaraan at iguhit ang mukha ng taong iyon. Nagtanong siya tungkol sa background ni Professor Lee at nalaman na may kambal na kapatid si Liaking at inagaw at nawala mula noong siya ay 2 taong gulang. Kaya, sinabi ni Mokday kay Ho Zihong na ang salarin sa kaso ay maaaring buhay pa. Biglang natulala si Ho Zihong na tila hindi makapaniwala sa kwento. Nawalan pa siya ng pokus at muntik ng masagasaan ng sasakyan. Dahil sa pag-aalala, bumalik si Mokday upang kumustahin siya at ibinigay sa kanya ang 2 file na ibinigay ni Wan Fenghu. May-ari si Ho Zihong ng isang bar. Dito, mayroong isang napakagandang bartender na kilala sa pang-aakit ng mga disenteng babae. Ang pangalan niya ay si Iwan Kan. Pagdating ni Mokday ay kailangan niyang magpanggap na asawa niya upang mag-eskandalo sa selos para matauhan at umalis ang babae. Kinabukasan, isang misteryosong package ang ipinadala kay Mokday. Pagbukas niya, nakita niya ang isang karaniwang kahon ng strawberries. Ngunit napagtanto ni Mokday na ito ay isang signal na sadyang ipinadala nila rin para makita niya. Kasabay nito, sumunod si Litang sa payo niya at naghanap ng paraan ng hypnosis at naiguhit ang mukha ng taong pumalo sa kanya. Walang iba kundi sila rin. Nagpa siya si Mokday na diretsong tanungin si Ho Zihong tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya na alam niyang siya ang nawawalang anak na babae ni Professor Lee, kaya bumalik siya ngayon upang imbestigahan ang kaso ng kanyang pamilya. Narating din dito ni Cao Yanhua. Kinuwento niya na nagkaroon sila ng hidwaan ng kanyang mga kasamahan sa pagnanakaw kaya binugbog siya ng mga ito. Dahil dito, nagpa siya siyang iwanan ang trabaho at hanapin siya dito. Pinatira rin siya ni Ho Zihong at ginawang waiter niya sa bar. Pumunta si Loren sa mismong bar, ngunit hindi siya ang pakay niya kundi si Ho Zihong. Sinabi niya na magkatapat ang kanilang mga tirahan at noon ay madalas ayusin ng kanyang ama ang bubong ng balkonahe ng bahay nito. Biglang naging maputla ang mukha ni Ho Zihong. Dali-dali niyang sinabihan si Loren na lumabas kasama siya para mag-usap ng pribado. Sinabi ni Loren na alam niya kung sino ang tunay na may sala sa kaso ng Huluoma at hindi rin siya ang tunay na Ho Zihong. Biglang natumba si Ho Zihong na inakala ni Mudai na kagagawa ni Loren. Kaya agad niya itong sinundan hanggang sa isang liblib na parke. Nag-umpisa silang maglaban ng matindi ngunit sa huli, si Loren pa rin ang nagwagi na kontrol siya. Pinaalalahanan niya itong mag-ingat kay Ho Zihong at nagbigay ng pahiwatig na nagpapanggap lang ito sa kanyang pagkatao. Pagkabalik, nagtago siya sa aparador at nagkunwaring natutulog. Dahil sa sinabi ni Loren, naguluhan si Mudai at nagduda sa kanyang inang ampon. Nagpatuloy si Loren sa pagpunta para hanapin si Mudai para makipag-usap. Naghanda pa siya ng strawberry cake para rito, ngunit walang pasubali itong tumanggi. Matapos ang paglalaban, napagtanto niya na napakagaling at may katapangan ng kanyang martial arts. Gayunpaman, si Mudai ay interesado lamang sa kaso ng Huluoma, kaya ipinakita ni Loren ang kanyang kwintas. Ikinuwento niya na ang kanyang tiyuhin ay si Lo Wenmiao, isang historian. Matapos mamatay ang asawa nito, dinala niya ang kanyang anak na si Cheng Ting upang manirahan sa ilog Xiaoxiang. Ngunit ilang araw itong nawala at nang bumalik ay naging kakaiba na. Minsan, nahuli pa niya ang kanyang tiyuhin na nagpapakita ng mga kakaibang kilos at sinabihan pa siya na itali siya at huwag na siyang hayaang pumatay pa ng tao. Isang araw, natuklasan pa niya na si Luo Wenmiao ay madalas na naglalaro ng pamimingwit at pagkaraan ng ilang araw ay umakyat sa pader at tumakas sa taas na 4 na metro. Agad na hinabol ni Luoren at natuklasan niya na may 2 lalaki na nag-aaway at iyon din ang oras na natagpuan ni Litan ang salarin. Ngunit inakala niya na si Litan ang salarin sa pagpatay kaya binugbog niya ito hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos noon, nang makita niya ang uhaw sa dugo na tingin ng kanyang tiyuhin, napagtanto niya na ang kanyang tiyuhin ang salarin. Pagbalik, si Luo Wenmiao ay puno ng dugo kaya nagduda siya, kaya nagmadali siyang dinala si Litan sa ospital. Kahit na tinali niya si Luo Wenmiao at ikinulong sa silid, nang bumalik siya ay nagpakamatay na ito at si Cheng Ting ay nabaliw. Kaya nang malaman niya ang tungkol kay Sen Chunqiao, lalo siyang naniwala na magkakaugnay ang mga bagay na ito. Gayunpaman, iginiit niya na walang kinalaman ang kanyang tiyuhin sa kaso ng Huluoma dahil noong panahong iyon ay nag-aaral pa ito sa ibang bansa. Matapos niyang pagsama-samahin ang lahat, naniniwala siyang si Ho Zihong ang pangunahing tauhan sa buong kaso. Alam na alam niya kung sino ang tunay
tunay na salarin sa kaso ng Huluoma. Dahil dito, nagduda si Mudae tungkol kay Zhang Guanghe na ipinaimbestiga sa kanya ni Hu Zihong. Pagka-uwi, lihim siyang pumasok sa silid ni Hu Zihong upang hanapin ang mga dokumento tungkol sa kaso ni Hu Zihong. Ngunit sabay silang nakabalik kaya nagpanggap si Mudae na pumunta siya doon upang mag-alay ng insenso. Dahil hindi niya nahanap ang file, inanyayahan ni Luoren ang anak ng iba na pumasok sa kanyang silid upang mag-imbestiga. Pagpasok niya rito ay nalaman niya na ang dahilan pala kung bakit nagrenta si Luoren ng bahay dito ay para sabay na mabantayan ang bar ni Hu Zihong. Naimbestigahan niya ang maraming kaso na nangyari sa Huluoma at Datong. Bagamat may pagitan ng maraming taon, mayroon silang tiyak na koneksyon. Ang karaniwan sa kanila ay sina Liu Shuhai at Zhang Guanghe ay natagpuan sa Datong. Maging ang kanyang tiyuhin na si Luo Wenmiao ay nagrenta din ng silid sa Senchunqiao na bahay tuluyan para magtrabaho. Noong araw na natagpuang patay si Liu Shuhai, naroroon din siya sa pinangyarihan. Maging si Luo Wenmiao pagkatapos mamatay ay nawawalan din ng isang piraso ng balat sa kanyang likod na nagdulot kay Mudae na maghinala na ito ay isang sunod-sunod na laro ng pagpatay. Hula ni Luoren noong namatay si Liu Shuhai, si Luo Wenmiao ang humalili. At ngayon napatay na siya, ang susunod ay si Cheng Ting. Kinabukasan, gustong makipagkita ni Luoren kay Litan upang sabihin ang katotohanan noong nakaraan, ngunit hindi inaasahang hindi ito pinaniwalaan ni Litan at tinawagan pa si Mudae upang ipaalam na papatayin niya si Luoren upang maghiganti. Nagmadaling pumunta si Mudae at Hu Zihong ngunit handa na siyang buhusan ng gasolina para sunugin si Luoren. Nataranta si Hu Zihong at inamin na siya si Li Aking. Ito pala ang plano ni Luoren para mapaamin siya. Ang dahilan kung bakit nagmadali siya at hindi ipinaalam sa dalaga ay dahil nagsisimula ng magpakita ng kakaibang kilos si Cheng Ting. Kumanta siya ng isang kanta na katulad ng kinanta ni Luo Wenmiao bago pumatay. Sinabi ni Hu Zihong ang katotohanan sa dalawa na siya si Li Aking. Ang tunay na namatay sa kaso noon ay si Hu Zihong mismo. Noon, siya ay nagdadalang tao sa anak ni Zhang Guanghe samantalang may asawa na ito. Nang malaman, kinutya siya ng mga tao kaya dinala siya ng kanyang mga magulang sa lungsod na gustong ipalaglag ang bata. Kalaunan, nakita ni Hu Zihong ang calling card at nakatawag at nakipag-ugnayan kay Li Aking. Gusto niyang hintayin ang kanyang kaarawan upang bigyan ng sorpresa ang kanyang mga magulang kaya nagkunwari siyang nagpalit ng damit at si Li Aking ay nagtago sa aparador para gulatin ang mga magulang. Ngunit hindi niya inasahan na iyon ang pinakakakilakilabot na gabi ng kanyang buhay nang ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid ay pinatay ng malupit. Dahil sa sobrang takot, nawalan siya ng malay at nang magising, umalis na ang salarin at ang kanyang pamilya ay nakabitin sa kawad ng pamimingwit at nakalutang sa gitna ng bahay. Noong oras na iyon, kinuha niya ang kutsilyo sa lupa kaya nagwala siya at tumakbo palabas, gustong maghiganti para sa kanyang pamilya. Dito niya napagtanto na si Zhang Guanghe ang salarin. Dahil sa galit, hindi siya nagsumbong sa pulis kundi gusto niya mismo itong patayin. Patuloy niya itong sinundan kung saan-saan at sinadyang kunin ang pitaka para akitin itong tumakbo sa imbakan ng tubig. Biglang nagdilim ang mata ni Zhang Guanghe. Kahit sinaksak niya ito ay tila mayroon pa rin siyang pambihirang lakas upang ganap na makontrol siya. Nang handa na si Li Aking na umalis ay biglang naglabas ng tubig ang imbakan na tila ikinabigla ni Zhang Guanghe at pagkatapos ay nahulog sa lawa. Mula noon, nagpasya si Li Aking na gamitin ang pangalan ni Hu Zihong upang mamuhay ng ibang buhay, ngunit patuloy pa rin siyang nag-imbestiga tungkol kay Zhang Guanghe kung buhay pa ba ito o hindi. Dahil hindi niya mahal si Litan ay prangkahan niya itong sinabi para iwanan niya ang isang taong hindi karapat-dapat tulad niya. Kahit na lumiwanag ang kwento, ang huling wakas ay nananatiling misteryo, kaya kailangang bumalik si Luoren sa ilog Xiaoshan upang ipagpatuloy ang pagbabantay kay Cheng Ting. Sa panig ni Hu Zihong, nagpasya siyang bumalik sa Huluoma upang tapusin ang mga hindi pa natatapos na bagay at harapin ang kanyang nakaraan. Pagkabalik, ikinuwento ni Luoren kay Mudae na si Cheng Ting ay nagiging kakaiba sa gabi at nagtangka pang sirain ang balustrada para tumakas. Napagtanto ni Mudae na ang lahat ng mga taong ito ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa normal na tao, kaya nais niyang tanungin si Wan Fenghuo tungkol sa isang dalubhasa na maaaring mag-imbestiga sa mga supernatural na pangyayari. Agad niyang ipinakilala sa kanya si Shen Mukun na nag-aaral tungkol dito. Matapos marinig ang kwento ni Mudae, nahulaan ni Shen Mukun na may kinalaman ito sa isang uri na maaaring magdulot ng masamang intensyon at pagpatay sa iba na tinatawag na pusong nakakababaw Xinjiang. Sa sandaling iyon, biglang nagwala si Cheng Ting at naghanda na siyang patayin si Tio Zeng na paparating. Mabuti na lang at dumating agad si Luoren upang pigilan siya, ngunit sinaksak din siya sa tiyan. Kailangan niya lang ng all-inclusive service mula sa iyo. Kaya, pumunta si Mudae sa bahay ni Luoren at inalam ang sitwasyon ni Cheng Ting. Sa araw, normal pa rin siya at tila mahiyain pa. Pinaliguan ni Mudae ang bata, ngunit bigla siyang nakakita ng kakaibang balat sa likod ni Cheng Ting. Naging kakatwa rin si Cheng Ting at sinubukang atakihin siya, ngunit mabilis siyang nakontrol ni Mudae. Pagkatapos, tinawag niya si Shen Mukun upang tanungin ang tungkol sa balat na may pattern ni Cheng Ting kaya naghinala ito na parasite iyon. At ang kantang madalas na kinakanta ni Cheng Ting ay kamukhang-kamukha ng isang song na pang-alay sa Diyos mula sa lugar ng pinuno ng lupain. Dahil si Mudae ay nag-isang pumunta sa ilog Xiaoshan, nag-alala si
si Tiuzhang na baka may masamang mangyari sa kanya, kaya pinayagan niya sina Iwan Tan at Cao Yanhua na pumunta roon upang tulungan siya. Sa kabilang banda, walang pakialam na ikinuwento ni Tiuzhang na sina Luoren at Cheng Ting ay magkapatid, ngunit hindi magkadugo, at nagplano pa raw ang pamilya na ipagkasundo silang dalawa. Ang pahayag na ito ay nakagulat kay Mudai. Nagmadali siyang pakalmahin ang sarili at huwag magkaroon ng anumang ibang kaisipan tungkol kay Luoren. Kasabay nito, dumating sina Iwan Tan at Cao Yanhua. Kahit na gusto ni Mudai na paalisin silang dalawa, nagpumilit pa rin silang manatili at maglaro. Nang makita ni Iwan Tan si Cheng Ting ay nagpakita agad siya ng kakaibang reaksyon at gumamit pa ito ng mga mata upang humingi ng tulong at palalabasin siya. Kaya palihim siyang pumunta sa silid ni Cheng Ting sa gabi para kumpirmahin ito. Gayunpaman, nagkunwari lamang si Cheng Ting para atakihin si Iwan Tan at sinakal pa niya si Cao Yanhua. Dali-daling dumating si Luoren kaya napilitang tumakas si Cheng Ting at nang tumalon ito mula sa itaas ay hinila siya pabalik ni Luoren. Ngunit nagpumilit pa rin kalmutin ni Cheng Ting ang kanyang kamay para makawala. Gayunpaman, nakatayo na si Mudai sa ibaba at hinuli siya. Matapos siyang imbestigahan, naniniwala si Shen Mukun na ang pattern sa likod ni Cheng Ting ay maaaring sinaunang titik na kutsilyo. Sa tuwing lumilitaw ang pattern na ito, nagdudulot ito ng intensyon na pumatay sa taong kontrolado. Kung hindi pa nakakapatay si Cheng Ting ng kahit sino, iisipin ng pusong nakakababaw na wala na siyang silbi kaya kukontrolin siya nito upang magpakamatay at pagkatapos ay maghahanap ito ng bagong biktima. Hating gabi, hinila ni Luoren si Mudai sa disyerto upang magtanaw ng tanawin at magkwentuhan. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya nanirahan sa bahay ng kanyang tiyuhin ay dahil sa kanyang ama. Noong nakaraan, ang kanyang ina at ama ay dumaan sa hirap para makapagsimula ng negosyo, ngunit nang magtagumpay, naghanap siya ng bagong pag-ibig. Matapos magkaroon ng anak na lalaki ang babaeng iyon, nagkaroon siya ng problema, isa ay muntik na siyang masaksak at ang isa ay nalason. Kaya lumipat si Luoren upang manirahan kasama ang kanyang tiyuhin at si Cheng Ting mula pagkabata, at sa panahong iyon niya naramdaman ang isang tunay na pamilya at itinuring si Cheng Ting bilang tunay niyang nakababatang kapatid. Binigyan niya si Mudai ng isang kutsilyo bilang paghingi ng tawad sa kanya dahil sa unang pagkikita nila ay itinutok niya ang kutsilyo sa kanyang leeg. Kinabukasan, tumawag si Tiuzhang at sinabing may kakaiba kay Luoren kaya dali-daling pumunta si Mudai. Ikinulong niya ang pinto ng silid at hindi pinayagan ang sinuman na makita si Cheng Ting, ngunit para sa isang dalubhasa sa pagnanakaw tulad ni Cao Yanhua ay napakadali lang buksan ang kandado. Sa sandaling ito, sinamantala ni Luoren ang pagkakataon kung kailan dahan-dahang napunit ang piraso ng balat ni Cheng Ting. Pagkatapos, ang piraso ng balat ay nagpatuloy sa paghahanap ng bagong biktima at dumikit ito sa balikat ni Luoren. Kalmado niyang sinabihan ang lahat na tumakbo palabas, ngunit agad itong hinuli ni Mudai at pagkatapos ay nakipagtulungan si Luoren sa paggamit ng kutsilyo upang ikulong ito sa dingding. Samantala, dali-daling dinala ni Tiuzhang si Cheng Ting sa emergency room. Ang apat na natira ay nagtulungan para sunugin ang piraso ng balat, ngunit wala pa ring epekto. Napagtanto ni Iwan Tan na takot sa tubig ang piraso ng balat kaya pumasok si Mudai sa banyo at kumuha ng palanggana ng tubig at inilagay ito roon. Tama nga, tila nawala ng buhay ang piraso ng balat at tumigil sa paggalaw. Nakatanggap din ng balita si Luoren na pansamantalang wala sa panganib ang buhay ni Cheng Ting. Ngunit nagmadali si Mudai na mag-empeke at bumalik sa liksi. Alam ni Luoren na galit ito sa kanya dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Ngunit ang ikinalulungkot ni Mudai ay dahil naging reckless siya at gusto niyang palitan si Cheng Ting para ang pusong nakakababaw ay pumasok sa kanyang katawan. Agad siyang nakiusap kay Mudai na manatili at isinalaysay ang lahat kina Iwan Tan at Cao Yanhua. Ikinuwento ng lahat ito kay Shen Mukun kaya gusto niyang makita ng personal ang hugis ng piraso ng balat. Biglang nakita ni Iwan Tan na ang palanggana ng tubig ay naglalabas ng kuryente at isang malinaw na larawan ang lumabas sa piraso ng balat. Agad niya itong iginuhit ngunit itinago ang totoong larawan at gumuhit lamang ng isang imitasyon para makita ng lahat. Nang malaman na malapit na siyang bumalik si Mudai ay inanyayahan siya ni Luoren na sumakay ng kamelyo sa disyerto kasama siya. Sinabi niya na sinabi ng doktor ni Cheng Ting na hindi siya makakabawi ng maayos sa ilog Xiaoshan kaya nagdesisyon si Luoren na pagkalabas niya sa ospital ay magkasama silang magbabakasyon sa Liksi at makikita niya si Mudai ng madalas. Pagkaraan ng kalahating buwan, dumating din si Shen Mukun sa Liksi kaya si Luoren ang sumundo sa kanya. Sa unang pagkikita, excited si Mudai na makita ang magandang anyo ni Divine Kun, ngunit walang malay ang buo niyang katawan at may hawak pa siyang malaking kahon ng manok at inanyayahan ang lahat na kumain. Hating gabi, mula sa Rosario, nakita ni Mudai ang apat na phantom na estatwa na katulad ng nakita ni Iwan Tan sa ilalim ng tubig at nakita ni Cao Yanhua sa lupa. Pati si Luoren ay natuklasan din ito sa kanyang mapa na gawa sa bakal. Kinabukasan, nakita ni Luoren ang isang babae na nagtapo ng sabaw kay Mudai. Agad siyang nagalit at gusto niyang makipag-away. Ngunit gusto ni Mudai na palampasin na lang at pagbalik, ikinulong niya ang sarili sa aparador. Ikinuwento ni Mudai na noong bata pa siya, iniwan siya ng kanyang ina, dinala siya sa orphanage at umalis, nag-iwan lamang sa kanya ng isang peach. Mula nang gumaling, nananatiling kakatwa ang kalooban ni Cheng Ting
gusto lang niyang makipag-usap at makipaglaro kay Iwantan. Gusto niyang bumili siya ng maraming teddy bear, kaya sinunod ni Iwantan ang gusto niya at binilhan siya. Ngunit natuklasan niyang isinasabit ni Chengting ang mga teddy bear sa gitna ng bahay gamit ang kawad ng pamimingwit. Naniniwala si Shen Mukon na ang piraso ng balat ng tao ay hindi pusong nakakababaw at malamang na nananatiling parasite pa rin kay Chengting. Naniniwala siya na ang mga maliit na figura na nakita ng tatlo ay mensahe mula sa pusong nakakababaw. Ang susunod na pahiwatig para sa kanila ay kailangan nilang maghanap ng isang immortal na magtuturo ng daan na walang unggoy na sumasamba sa Diyos. Ngunit bago iyon, kailangan gumamit si Luren ng tranquilizer at itali si Chengting para hindi siya makalabas at makasakit ng iba. Hindi sang-ayon si Tai VFS sa ginawa ni Luok Has, pero walang magawa ang lahat dahil wala ng ibang paraan. Sinabi ni Tai VFS na makikita niya ang patnubay ng immortal dahil ang lugar na iyon ay ang Five Continents Village at bayan din niya. At ang maliit na taong lumitaw sa bubong ng bayan ni VFS na may basag na banga ay siya ring bumali nito. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinabi ay dahil ayaw na niyang bumalik pa sa nakakatakot na lugar na iyon. Ngunit ngayon pumayag si VFS na dalhin sila roon sa kondisyon na poprotektahan siya ni Luogras ng buong buo. Ang nakatatandang kapatid ni ay nagtungo para hanapin siya dahil nakahanap na ito ng trabaho para kay sa Hukidens. Ito ay isang malaking mansyon ng pamilya Vim. Pagpasok pa lang niya, isang binibini ang sumugod para biglang umatake. Gayunpaman, madaling natalo ni ang babae at isinubsob pa ang ulo nito sa tubig. Ang pangalan ng babae ay Dens at aalis siya ng ilang araw kaya inanyayahan niya si na sumama upang protektahan siya. Ang kanilang pamilya ay nagmimina ng mga kayamanan, jade mula sa ilalim ng tubig o mula sa mga balon. Sinabi ng pinuno ng pamilya na kailangan nilang gamitin ang sining ng paglilinang ng mata upang mahanap ang kayamanan, ngunit ito ay masama para sa mata. Kaya ang tiyuhin ni ay hindi sumunod sa pamilya at naglaho. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay at na pumunta sa Five Continents Village upang hanapin siya. Samantala, sina Lura at ay patungo na sa Five Continents Village, ngunit ang lagusan papunta roon ay naharang na. Nang tanungin ang mga residente sa paligid, sinabi nilang wala ng jade oyster dito, kaya umalis ang lahat ng tao para maghanap buhay sa ibang lugar. Sa isang gabi ng Mid-Autumn Festival, lumabas ang maalamat na jade oyster na nagbibilad sa buwan. Ang buong gilid ng lawa ay puno ng mamahaling jade, ngunit may isang lalaking nagsunog at sinira ang lahat. Pagkatapos, may usap-usapan na may multo raw dito, kaya inabandona ang buong Five Continents Village. Sa katunayan, puro guho at sirang mga bagay na lang ang natira sa buong Five Continents Village. Ang bahay ni noong araw ay wala na ring nakatira. Naalala niya noong nakaraan, dahil sa labanan para sa jade oyster sa kalapit na nayon, madalas silang mag-away at magkagulo. Noong panahong iyon, ang ama ni VFS, dahil gusto niyang panatilihin ang jade, ay itinulak ng iba sa dagat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang bangkay. Mula noon, ang kanyang ina ay naging tulala na parang nawawala ng kaluluwa. Palagi niyang naiisip na ang kanyang asawa ay naghahanap ng jade, kaya sumakay siya sa bangka patungo sa dagat sa gitna ng bagyo. Kahit nagmamakaawa si VFS, sa lahat na iligtas siya, natatakot ang bawat isa sa panganib kaya pinigilan lang siya. Pagkatapos noon, nalaman ni VFS na gusto ng pinuno ng angkan at ng mga taganayot na mag-ambag ng pera upang palakihin siya. Ngunit may isang tao na nagngangalang Jing Bifi na tumangging magbigay ng pera. Siya rin ang tumangging iligtas ang kanyang ama noong nasa panganib ito. Tiniis nilang hayaang mamatay ang kanyang ama nang walang bangkay upang matiyak na hindi maaagaw ang kanilang lupa at jade oyster. Kaya, galit sa mundo, sinunog ni VFS ang lahat ng jade oyster sa gilid ng lawa at umalis hanggang ngayon. Nang dumating ang dalawa sa Ancestral Hall, napansin nilang malinis pa rin ang lugar na ito na nagpapatunay na mayroon pa ring bumabalik para maglinis. Sa likod ng Ancestral Hall, mayroon pang nagbabaga na apoy na nangangahulugang may iba pang mga tao bukod sa kanilang dalawa. Ang buong lugar na dating dagat ngayon ay isang tuyong lupain na lamang at nakakita ang dalawa ng isang bangka para sa paghahanap ng jade sa malapit. Sa bangka, maraming gamit na bago pa at sa sandaling ito, tinawagan ni si Lura upang magtanong tungkol sa Five Continents Village. Ngunit sina at Deng ay dumaan sa ilalim ng lawa at hindi sinasadyang natapakan ni ang isang lasyan na unti-unting lumamon sa kanya. Naisalin lang ni ang lokasyon kay Lura at pagkatapos ay tumakbo upang hilahin si palabas sa lasyan. Pagkagising ni aos na ang kanyang boses at hindi na makapagsalita. Sinabi ni VSS na malubhang nasugatan sa binti si Deng kaya dinala siya sa ospital at sinabi ng doktor na kailangan itong putulin. Hindi makapaniwala si Nagtanong siya kay Lura muli at nalaman na niloko pala siya ni VSS. Bahagya lang nasugatan ang binti ni Deng. Sinabi ni VSS na sa lasyan ay mayroong isang malaking talaba na maaaring kumagat sa tao at noong oras na iyon, kinailangan nilang maglaban ni Lura upang mailigtas silang dalawa. Ang bangka para sa paghahanap ng jade na inilagay doon ay malamang na ginawa ng tiyuhin ni Deng upang mapadali ang paghahanap ng kayamanan. Dahil pansamantalang hindi makapagsalita, binigyan ni Lucia si ng sipol ng marino upang magamit niya ito sa paghingi ng tulong kapag nasa panganib. Matapos siyang iligtas ni nag-iba ang tingin ni sa kanya at sinabi pa na pag-uwi nila ay sasabihin niya sa kanyang lolo na dagdagan ang bayad niya. Sa pagtingin sa mga mata at sa loobin ni kay Lucia, alam ni VFS na gusto niya ito, ngunit pinayuhan siyang huwag nang magpatuloy
nagpapatuloy pa. Dahil minsan siyang nakarinig na may kaugnayan si Luke Hess kay Ho Ethi, isang lugar ng digmaan sa ibang bansa, kaya komplikado ang kanyang pinagmulan, hindi siya bagay para sa kanya. Nagsimula ring pag-isipan ni A ang sinabi ni Ethi na ang relasyon nila ni Luke ay parang nasa itaas ng pagkakaibigan, ngunit nasa ilalim ng pag-ibig. Naisip ni Becky Denks S.A. na mas mainam na direkta siyang tanungin, sa ganoong paraan ay madaling magpasya kung tatapusin o ipagpapatuloy. Sa gabi, bumalik sina Lura at Sai Eviat sa Five Continents Village upang mag-imbestiga at sa bahay ng pinuno ng nayon. Mayroong isang dambana na may figure na ginamit bilang representasyon para sa mga nalunod na hindi natagpuan ang bangkay. Sa tabi nito, mayroon ding mga kagamitan ni BF Jixio at natagpuan pa ni Lugat ang tablet nito. Mayroon itong video ni BF Jixio na naghahanap ng kayamanan at sinisikap pa nitong hulihin ang malaking talaba sa Leshan. Pagkatapos, si BF Jixio ay hinabol pa ng isang lalaki at nakilala ni VFSS na ang taong iyon ay si Old Clan Chief. Samantala, sina Ehi at Heik Deng S.A. na nag-iisang nakaupo ay nakarinig ng kakaibang tunog ng kampana. Inakala ni Heik Deng S.A. na ito ang kampana ng paghahanap ng kayamanan ng kanyang tiyuhin, kaya gusto niyang tumakbo. Ngunit nagbabala si EE na dahan-dahan lang siyang pumunta upang tingnan at nalaman nilang mayroong isang matandang lalaki na parang baliw na siya ring Old Clan Chief. Sa pagkakataong ito, bumalik din sina Lura at Sai VFSA at tinalian siya. Ipinakilala ni Sai VFSA ang sarili bilang si Jingzo, ang bata noon na nagsunog ng lahat ng Jade Oysters. Agad na nagalit ang Old Clan Chief at sinaway siya dahil sa paggalit sa Diyos ng tubig na naging dahilan upang umalis ito, kaya wala na silang mahuli na oyster. Sa hating gabi, dahil sa galit, gusto ni Viet na gamitin ang isang kahoy upang patayin ang Old Clan Chief. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang gawin ito at nagdesisyon na umalis. Nakita ni Lura ang lahat sa tabi niya, naiintindihan niya ang nararamdaman ni VFSA sa sandaling iyon, ngunit noong panahong iyon ay ilang tao lang ang sangkot sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gayunpaman ay naghiganti siya sa buong nayon. Batay sa video, hinulaan ni Lugres na ang kotse ni Jixio ay malamang na nagmaneho malapit sa mata ng lawa, kaya hindi ito napansin ni Ehi at Deng Efi nang dumaan sila. Dahil malapit na sa delikadong lugar, ang tatlo maliban kay Deng Efi ay kinailangang magsuot ng mga lubid at lumapit sa lugar ng lasyan. Natuklasan nila na ang kotse ni BF Jixio ay lumubog na, ngunit walang tao sa loob. Bigla, mula sa ilalim ng lawa, may isang nilalang na gumagalaw at lumapit sa kinaroroonan ng isang tao, at ang taong iyon ay si Ko Saikyu. Nalaman pala niya na nang mag-isa ang tatlong tao. Ayaw niya ito kaya naghanap siya ng pagkakataon na pumunta rito. Nagmamadaling tumawag si Deng SE para bigyan ng babala na may malaking talaba sa ilalim ng paa ni Ko Saikyu, ngunit bago pa niya ito lubusang maunawaan ay umatake na ang talaba. Nagsimulang makipagbuno ang talaba kay Ko Saikyu at pagkatapos ay dahan-dahan siyang nilunod sa lasyan. Noong sandaling iyon, kumapit si Lura sa sasakyan at nag-skateboard para maabot si Ko Saikyu at mailigtas siya sa delikadong lugar. Nang tumakbo si Lu Ifesi papasok sa sasakyan, nahawakan na ng galamay ng talaba ang kanyang kamay kaya nasugatan siya. Gayunpaman, nakatakas pa rin sila at bumalik sa bangka para sa paghahanap ng Jade. Matapos ipaalam kay Isdith Iyad, naghinala siya na ang simpleng puso ay maaaring nasa loob ng matandang talaba, kaya sinabi niya sa lahat na mag-imbestiga pa. Dahil kailangan nilang bumalik sa lasyan bukas, nakaramdam si AE ng kaba. Kaya, gusto ni Lugres na makipaglaro sa kanya ng tanungan upang maibsan ang tensyon. Ginamit ni AE ang pagkakataong ito upang tanungin siya kung gusto niya ba siya, ngunit dahil sa kanyang nag-aalangang kilos, lumayo siya. Agad siyang binalikan ni Lu Chef ng tanong kung ang taong gusto niya ay may nakamamatay na komplikadong problema, tatanggapin ba niya? Sabi ni AE, nahihintayin niya hanggang malutas ng taong iyon ang lahat ng problemang iyon, ngunit sa sandaling maramdaman niyang hindi na sila makakapagpatuloy, kusang siyang titigil. Nagpatuloy sa pagwawala ang Old Clan Chief, ngunit sinabi niya na nakonsensya siya sa ama ni Inay Viet sa loob ng maraming taon. Dahil sa makasariling pangyayari noon, ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Kinabukasan, gumamit ang lahat ng kagamitan sa pag-esplora sa ilalim ng lasyan upang suriin at natanto nila na walang buhay na nilalang sa ilalim ng lawa. Gayunpaman, mayroong isang kalansay sa ilalim at sinabi ni VFF na ang kanilang nayon ay may kaugaliang mag-alay sa Diyos ng tubig, kaya madalas silang gumamit ng mga hayop para sa seremonya ng pag-aalay. Nang lumalim pa, napansin ni Baiki Dengs SE na may isang lalaking lumulutang na siya pala ang kanyang tiyuhin. Nalungkot si Dengs SE at hindi alam kung paano sasabihin ito sa kanyang lolo dahil ang tiyuhin lang niya ang natitirang anak nito. Inalo siya ni AE at nangakong aalisin ang tiyuhin ni Gekesi. Dinala ni Lura ang robotic arm para sana kunin si BF Jixio, ngunit tumakbo ang matandang talaba para pigilan ito. Napansin ni Inay VSS na may isang kalansay doon na may amulet at iyon pala ang kanyang ama. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung gusto nilang kunin ang bangkay, kailangan nilang harapin ang napakadelikadong talaba. Kaya, hindi pinilit ni Lura ang lahat na sumali, ngunit tinanggap ng lahat ang paglahok. Ang plano ni Lura ay dayain ang talaba upang umangat sa ibabaw ng tubig, at sa sandaling iyon ay ikakalat niya ang lambat upang mahuli ito para magamit ni VFF
ang lakas ng kotse para hilahin ito sa baybayin. Sa ganoong paraan, makukuha nila ang laman ng talaba at masuri kung mayroong parasitikong simple heart. Si Ike ang inatasan na umupo sa bangka bilang pain upang akitin ang talaba, ngunit hindi nila inaasahan na marunong palang lumipad ang talaba. Nag-iisa si Ike na kailangang umiwas sa mga atake ng talaba, ngunit mabilis siyang nahuli nito. Sa pagkakataong ito, naikalat na ni Luke ang bitag, ngunit hindi pa rin mahila ng kotse na tumatakbo sa buong bilis. Nang unti-unti na siyang lulunukin ng talaba, tumakbo si Luke at sinaksak ito. Nang makalabas, nag-iisa si Ie na nakatalo rito at itinulak pa nga niya si Lugran. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paghabol ng talaba at sinamantala ni SE ang sandali para magmaneho at hilahin ang talaba palapit sa matigas na lupa. Pagkatapos ng isang kahangahangang paghabol, nagmaneho si SE at sinagasaan ang talaba. Agad na kinuha ng lahat ang kanilang sandata upang kunin ang laman ng talaba sa loob. Nakita ni Lugres na mayroong simple heart sa loob nito na isang water simple heart. Ngunit sa sandaling ito, nakagapos na silang lahat nito. Ang sugat ni Lugre ay nagdugo at natuklasan niya na ang talaba ay takot sa dugo. Kaya, ginamit niya ang sarili niyang dugo para kontrolin ito at iligtas ang lahat. Nagkaisa ang lahat upang makuha ang water simple heart sa loob at ikulong ito sa isang kahon. Naimbestigahan din ni Lugres na ang pagsunog ni EVFS sa lawa ng oyster ay walang kinalaman sa pagkawala ng lahat ng oyster, kundi dahil sa istruktura ng lupa. Pagkaalis ng Old Clan Chief dito ng ilang taon, nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip kaya nag-iisa siyang bumalik sa nayon. Sa sandaling ito ay kalmado na siya. Tinanong ni Lugres si E na may isang sandali habang nakikipaglaban siya sa talaba ay parang nagbago siya ng pagkatao, ngunit kahit si E ay hindi ito napansin. Nang maghahanda na ang lahat na bumalik, sumunod ang Old Clan Chief at lumuhod upang magmakaawa kay Sai VFF na patawarin siya. Sabi ni VFF na dahil sa heolohiya, kaya nawala ang Oyster Lake, ngunit ngayon ay nalutas na ang problema sa malaking lawa. Sa madaling panahon babalik ang tubig at pagkatapos ay lilitaw din ang mga oyster na makakatulong sa 5 Continents Village na muling mabuhay. Naghinala si VFF na ang mga simple hearts ay maaaring magkakaugnay at lumikha ng mga pahiwatig para makita nila ang iba pang simple hearts. Tulad ng dugo ni Luke Ref, noong nakikipaglaban siya sa matandang talaba na nagawa itong kontrolin. Kaya nagsimula ang lahat ng isang eksperimento. Nagbuhos ng dugo sa tangke ng tubig na may simple heart at sa loob lang ng ilang segundo, naglabas ito ng liwanag. Nang sunod-sunod na magbuhos ng dugo ang lahat, ang dugo ni Ike Deng SE ang nagpalabas ng ilusyon ng isang phoenix sa tubig. Inisip ni Kosite, yun na ang water image na lumabas ay isang kahoy na lalagyan ng simple heart at ang tatlong manok ay ang phoenix, Huang at Luan na sinabi ng Divine Maiden. Bigla, lumitaw ang susunod na water image na isang aso at isang dalaga na nakasuot ng damit ilang daang taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng eksperimentong ito, nalaman ni SDFE na ang dugo ng lahat ay tugma kay Isdenifians, kaya maaari siyang salinan ng dugo upang pilitin ang simple heart na lumabas. Sa sandaling ito, patuloy na kinokontrol si Rentians ng simple heart at patuloy na gumagalaw ang balat sa kanyang likuran. Sinamantala ni A ang pagkakataon habang kontrolado si Rentians at mabilis na ginamit ang kutsilyo upang hiwain ang balat na iyon. Pagbalik sa Ludaf, agad na tinanong ni Lusa si Uncle Sidon kung nakita ba niya si E na gumawa ng anumang aksyon, ngunit ganap na nakalimutan ang lahat. Simpleng inisip ni Uncle Sidon na ganoon siya kapag lasing kaya hindi na kailangang mag-alala. Samantala, sa kanyang panaginip, mahigpit na nakakapit ang putik sa mga paa ni A at naalala niya ang imahe ng kanyang ina noong bata pa siya na nakasuot ng pulang sapatos na dumiretso at iniwan siya. Nabanggit ni Esdes A ang kanta na madalas kantahin ni Esdentians na may kaugnayan sa Denfchon, kaya nag-imbestiga siya tungkol sa lugar na ito. Maraming dokumento ang nagpapakita na ang Denfchon frescoes ay may parehong estilo ng motibo tulad ng Phoenix at Luan, kaya sigurado siyang may pahiwatig doon. Naisip din ni A na baka mayroon siyang multiple personality. Inisip ni Becky Denf na kung ang kabilang pagkatao ay hindi naman nakakasama sa kanya at tinutulungan pa siya, wala siyang dapat alalahanin. Naghahanda si Luga at Uncle Sidens na magbukas ng isang restaurant at nang marinig ni Kosite ang balita, nagpahayag siya ng interes na sumali bilang kasosyo. Ang dahilan kung bakit nag-alok siya ay dahil pagkatapos makuha ang simple heart, ang matandang talaba ay nakakolekta ng mga prelas at pantay na hinati sa lahat. Nagpunta si Luga sa isang tindahan ng alahas na nagbebenta ng mga antike upang bumili. Ang may-ari doon, si Lin Shu, ay nagpakita sa kanya ng napakamahal na mga sapatos na pambalot sa paa noong unang panahon. Sabi niya, ang mga ito ay mga kayamanan na hindi mabibili ng pera, ngunit sinabi ni Lugres na hindi binibigyang halaga ang pagpapahirap nito sa mga babae noon. Ganoon pa man ay pinupuri pa rin niya ito. Biglang tumawag si Kosite at sinabi sa kanya na umuwi ka agad dahil may mahalagang bagay. Ngunit pagbalik ni Lugres, nakita niyang kumakain silang lahat. Pinag-usapan nilang lahat ang pangalan ng restaurant. Iminungkahi ni A na tawagin itong Phoenix Tower dahil Little Phoenix Squad ang pangalan ng kanilang grupo. Sinabi ni A na inutusan siya ng lolo ni Dave na tulungan siyang hanapin ang balon ng kayamanan ng
ng kanilang pamilya, ngunit nasa isang malayong lugar ito. Bago umalis, binigyan pa ni A si Lu Ref ng bagong kutsilyo dahil binigyan niya ito noon ngunit nawala. Sa pagkakataong ito, biglang lumapit si Lin Shu at gustong bigyan si Lu Ref ng tinapay bilang pagbati, ngunit naging awkward ang masayang atmosfera ng lahat. Patuloy na nakita ni A vs SE ang ilusyon mula sa kidlat sa langit kaya nahulaan ni Lu Ref na malapit nang lumabas ang bagong Simple Heart. Kaya, inutusan niya sina AVA at Elite Deng SE na magbantayan at huwag umalis ng mag-isa. Gayunpaman, kinumpiska ng kanyang lolo ang telepono ni Dex dahil ito ay patakaran ng angkan. Hindi na rin maaaring basta-basta gumamit ng telepono si E. Sinabi ni Lu Ref na kailangan niya siyang padalhan ng lokasyon tuwing kalahating oras. Bukod pa rito, kailangan niyang tuloy-tuloy na kumuha ng mga larawan papunta sa bundok dahil mahina ang signal. Nang dumating si E sa Po Village, nakita niya ang ilusyon mula sa projection ng bintana. Agad niyang ipinagbigay alam ito kay Lu Ref. Inilarawan niya na nakakita siya ng isang taong nakatayo na may hawak na walis, eksaktong katulad ng modelong nakita niya sa tindahan ni Lin Shu. Agad siyang nagtanong at sinabi ni Lin Shu na ito ay isang sinaunang diyosa na tinatawag na Rain Sweeping Lady na ginagamit ng mga tao para ipagdasal na tumigil ang ulan. Sa koneksyon sa pagitan ng Simple Hearts ni na Ezzy at Sai Vince, inisip niya na ang Simple Heart sa pagkakataong ito ay lilitaw sa bundok at sa mga lugar na maraming ulan. Sumunod, parehong nakita ni Nako Sai Hu at Lu Rap ang ilusyon ng mga balon, ngunit magkaiba ang dalawa. Ang nakita ni Lu Isay ay isang balon na may manika samantalang ang nakita ni Ko Sai Hu ay isang balon na puno ng bato at kalansay ng dagat. Nagmadaling tumawag si Lu Rap kay Ii upang bigyan siya ng babala na huwag pumunta sa balon dahil maaaring mayroong Simple Heart doon. Gayunpaman, pumasok na sila ng malalim sa kagubatan kaya mahina ang signal ng telepono at wala siyang narinig. Biglang, isang hindi nakikita na puwersa ang nagpatumba sa lolo ni Essie, kaya ginamit ni A ang telepono upang ihagis dito. Nagpatuloy ang tatlo sa 7 villages at sinabi ng mga tao sa nayon na may usap-usapan tungkol sa mga taong gubat na nananakot sa mga tao at nagpapabaliw sa kanila. Gayunpaman, ito ay isang alamat lamang na walang batayan. Sa kabila nito, napakatahimik pa rin ang nayon at wala ring signal ng telepono. Gustong pumasok ng lolo ni A Deng Essie sa Moon Mountain, ngunit pinigilan siya dahil ang bulong-bulungan tungkol sa mga taong gubat ay nagmula rin sa lugar na ito kaya napakadelikado. Pagdating ni AE, agad siyang minahal ng ina ng ICC kaya binigyan niya ito ng 5-colored string para makatulong sa pag-ibig. Nang marinig ito, hiniling niya sa babae na bendisyonan ang sipol na ibinigay sa kanya ni Lucrez, ngunit biglang naging kakaiba ang mukha nito. Dahil nakita niya na may isa pang tao na nakatago sa likod ni A na hindi alam maging ng dalaga. Kinabukasan, dumating ang tatlo sa Moon Mountain at sa isang kalapit na dampa, napansin ni A na may nakasabit na tela na manika na tinatawag ding Rain Sweeping Lady. Sa pagkakataong ito, dumating ang grupo ni Lucrez sa lugar ni GAA at sinabi rin niya ang kwento tungkol kay Uncle S.E. Des na natakot sa taong gubat at nabaliw. Samantala, natuklasan ni AE na mayroong telang manika na Rain Sweeping Lady sa ilalim ng balon, ngunit natatakot siyang kunin ito. Sa huli, kinailangan ni Becky Deng S.E. na magtiis at kunin ito, ngunit wala siyang nakitang anumang kakaiba. Sa sandaling ito, tinawag siya ng lolo ni Deng S.E. para kausapin ng pribado at sinabi niya na noong nakaraan, ginamit niya ang vital essence ng tao upang pigilan ang kayamanan at itago ang balon ng kayamanan. Ngayon ay may kinalaman na ito sa buong angkan kaya determinado siyang umalis upang hanapin ito. Pagkatapos ng ilang araw, natagpuan din ng lolo ni Deng S.E. ang pinagtataguan ng kayamanan. Sinabi niya na ang paghuhukay para sa kayamanan ay maaari lamang gawin ng isang tao mula sa pamilya V, kaya inutusan niya si E na umakyat sa puno at magbantay. Saglit lang na naghukay si Deng S.E. ay natakot na siyang maghukay pa dahil alam niyang may patay na katawan sa ilalim ng lupa. Sa puntong ito, sinabi niya na noong nakaraan, siya at isang pangkat ay naghahanap ng kayamanan, ngunit siya lamang ang nakahanap ng relic at ng balon na puno ng relics. Sa loob ng balon ay may patay na katawan, ngunit hindi nito kayang pigilan ang relic ng lugar na ito. Bukod pa rito, habang tumatagal ay naging kalansa ito. Kaya, nang may namatay na miyembro ng grupo dahil sa sakit, inilibing niya ito sa ilalim ng balon upang supilin ang relic at itago din ang balon ng kayamanan at hindi sinabi sa kahit sino. Mag-isa siyang naghukay, nagpatuloy si Dex S.E. sa paghukay hanggang gabi at nakahukay siya ng isang malaking butas. Inihanda ng tatlo ang kanilang mga gamit at sabay-sabay nilang hinila ang takip ng butas. Sa ilalim ay isang malalim na balon na hindi makita ang dulo, ngunit nawawala na ang kalansay ng dagat. Sa sandaling ito, may lumabas na isang maitim na anino na gustong pumatay ng tao. Agad na inakit ni E ang atensyon nito at tumakbo sa ibang lugar. Nakita niya na malaki at mabalahibo ang hugis nito, kaya naniniwala siyang iyon ay ang taong gubat at ang pagkawala ng kalansay ng dagat sa ilalim ng balon ay may kinalaman sa taong gubat. Sa sandaling ito, nakawala sa bibig ng lolo ni Dex S.E. na ang kalansay ng dagat ay hindi talaga namatay dahil sa sakit kundi dahil sa pagkahiwa ng liig at inilibing sa ilalim ng balon. Hindi makapaniwala si Big Dex S.E. na ang kanyang lolo ay nakapatay ng tao dahil sa nakakatakot na kaugalian ng kanilang angkan. Umulan ng malakas sa labas at nasira ang flashlight kaya naging madilim ang bahay. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang telang manika at pagkatapos ay may isang kamay na humila sa kanya palabas. Nagtulungan sina Gens S.E. at A upang iligtas siya at pagkatapos ay nagsimulang makipaglaban sa taong gubat. Mabilis siyang sinakal ni A at idinikit sa puno. Sa sandaling ito, dumating si Lura at iniligtas siya.
Ngunit hindi siya kalaban ng isang nilalang na mas mataas pa sa 2 metro, at nang takutin lang ito ni Nako, Saihu at Saivith gamit ang apoy ay saka lang ito umalis. Naagaw din ni A ang isang kakaibang kwintas mula sa taong gubat. Dumating si Lu Ras dito at pinilit niya ang lolo ni KFC na sabihin ang buong kwento dahil gusto siyang patayin ang taong gubat. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, ayaw niyang malaman ng lahat ang tungkol sa balon ng kayamanan, kaya sinubukan niyang gumamit ng vital essence para pigilan ito. Noong panahong iyon, may isang babae sa nayon ang dumating, kaya sinakal niya ito mula sa likuran at inilibing ang bangkay sa ilalim ng balon. Ngunit nang makipaglaban si Lu sa taong gubat, napagtanto niya na nasa kasagsagan ito ng vital essence, kaya mahigit 20 taon na ang nakalipas ng pumatay ang matanda ay nasa kagubatan ang taong iyon at nakikipagkita sa kanyang anak. Mayroong isang alamat sa nayon na kung ang isang ina ay manganganak ng isang kakaibang bata, kailangan nilang iwanan ito dahil itinuturing nila itong masamang palatandaan. Sa hating gabi, lumabas si Ii upang makipag-usap kay Luxa. Tinanong niya ito kung sakaling maging ibang tao siya, makikilala pa rin ba siya nito? Gayunpaman, sinabi niya na kung may nagmamalasakit sa kanya, makikilala siya at ganoon din ang gagawin niya. Nang magsimulang umalis ang lahat, maraming bubuyog ang lumipad upang umatake. Sinamantala ng taong gubat ang sandali upang kunin ang pulot-pukyutan ni Eng-Esi at maging sina Saivith at Ko Saithu ay naglaho. Nang magising si Ko Saithu, natuklasan niya na siya at si Saivith ay dinala sa isang lugar na puno ng lambong ng tao. Ang dalawa ay nakulong sa bundok na walang daan palabas. Nang bumalik ang taong gubat, nagpanggap na lang silang nawalan ng malay upang hindi sila atakihin. Ngunit ang taong gubat ay naglagay pa ng gamot sa sugat ni Ko Saithu. Ngunit nagkamali silang inakala na inatake sila, kaya natatakot silang nagising. Tinulaan ni AE na tuwing kukunin ang taong gubat ang pulot-pukyutan ni Eng-Esi, gusto niya itong dalhin sa isang lugar, kaya agad silang pumunta sa balon ng kayamanan upang maghanap. Samantala, binigyan si Nako, Saithu at Saivith ng taong gubat ng prutas upang kainin at kumakain sila ng napakasaya, hindi tulad ng mga taong kinidnap. Natagpuan niya ni Lu Rak ang pulot-pukyutan ni Eng-Esi na nakabitin sa ilalim ng balon. Hindi niya kayan harapin ito at umiyak nang malaman na patay na ang kanyang pulot-pukyutan. Mag-isa si Lu Rak na tumalon sa balon upang mag-imbestiga habang si E ay nasa itaas at hawak ang lubid. Biglang may puwersang pumutol sa lubid na hindi inaasahan ni A at nahulog siya sa balon kasama si Lu Rak. Sa itaas, si Eng-Esi ay hinimatay ng isang babaeng may puting buhok at lumitaw din ang taong gubat upang makipaglaban kina Eki at Lura. Tumpak na inihagis ni Lura ang kutsilyo sa taong gubat na nagdulot ng sugat dito at umatras ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nagpaliban si Lura at hinabol ito hanggang sa huli. Natagpuan din niya ang lungga ng taong gubat. Sa loob, ang taong gubat ay gumagamit ng sarili nitong wika upang makipag-usap sa isang tao. Sinamantala ni Lura ang sandali nang umalis ang taong gubat kaya pumasok siya sa loob. Kasabay nito, binabantayan ni A si Eng-Esi at nang magising ito, sinabi niyang binatukan siya ng isang babaeng puting-puti ang buong katawan. Mayroon ding malinaw na pandikit sa liig niya na may amber na tumutulo mula sa kanyang liig. Sa kasalukuyan, natuklasan ng babae si Lu Ray at tumakbo para umatake. Ngunit nang hawakan ni Lu Ray ang liig nito, biglang sumakit ang kanyang kamay. Ginamit ng babae ang tunog upang sumakit ang kanyang kamay. Ang mismong tao sa gubat ay lumitaw. Nakita nila din si Nguyen kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa lugar ni Afi. Sinabi niya na sa kasalukuyang sitwasyon, hindi nila madala ang bangkay ni Vimdan, sa kaya pansamantala nilang tatabunan muna ang balon. Maghihintay sila na makabalik sa bundok at hihingi ng tulong sa iba. Sinabi nila din ang kanyang hinala na ang babaeng may puting buhok ay siya mismong pinatay ng lolo ni Vimdan. Sa marahil ang puso ng kawayan ay pumasok sa kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang muling pagkabuhay at pagkakaroon ng malaking kapangyarihan. Ang amber sa liig ng babae ay maaaring ang paraan kung paano ang puso ng kawayan ay nagiging parasito. Dagdag pa, ang kwintas na amber na nakuha ni AC ay may kasama ring ilang puso ng kawayan kaya agad niya itong inilagay sa tubig. Pagkatapos mong hipuin ang liig ng babae, nakita nila din ang isang sinaunang sulat. Iyon ang mga salita ng puso ng kawayan na nag-uutos sa babae na patayin ang lolo ni Vimdan. Sa kabilang banda, si Chides DCCA ay nagpunta sa ibang lugar upang mag-imbestiga tungkol sa Chides Twin EE at hindi sinasadyang narinig ang alamat ni Gideon Fee. Noong sinaunang panahon, ang mga tao ay naakit ng mga masasamang espiritu at nagpatayan. Hindi matanggap ni Gideon Fee ito, kaya ginamit niya ang aklat na kanyang binabasa upang labanan ang mga masasamang espiritu. Sa oras na iyon, ang langit ay naantig sa katapangan na ito, kaya nagpadala ito ng 3 sinaunang ibon Yen, Kong at Loon sa mundo. Nagpakasakit sila at naging isang lubid upang itali ng mahigpit ang aklat at kasabay nito, walang hanggang tinatakan ang mga masasamang espiritu. Sa sandaling ito, ang tao sa gubat ay bumalik sa lugar ni Nadif Zeftam at Tung Himho. Kahit may hadlang sa wika, nahulaan pa rin ni Zeftam na ang tao sa gubat ay nagkukwento tungkol sa babaeng nakabaon sa ilalim ng balon. Samantala, nagkwento si AC kay House si Dance na noong bata pa siya, iniwan siya ng kanyang ina at hindi niya alam kung sino ang kanyang ama. Ngayon, si House si Denhu ay nawalan din ng kanyang kamag-anak kaya inalo siya ni AC na maaari niyang ipaarkila ang villa at pagkatapos ay lumipat sa Laig
Sarili upang manirahan kasama ang lahat. Naglatag sila Dindis ng isang plano para sa isang sorpresang pagsalakay upang pigilan ang babae at pagkatapos ay pilitin ang tao sa gubat na ibigay sina Tong Himho at Hildestam. Gayunpaman, nagbaga sila ng apoy ng matagal ngunit hindi nila mailabas ang babae. Kaya naman, sina House Si Dengi at AC ay sumugod upang atakihin ang babae. Madali siyang nakontrol ni AC. Sa loob, natuklasan nila na ang lahat ng mga manika ay gawa ng babae mismo upang maglagay ng formasyon para akitin ang lahat. Kaya dinala ng tao sa gubat si Tong Himho upang ibigay kay Ladinis para mailigtas ang kanyang ina. Subalit, nagpumigla si Tong Himho at tumakas at sumigaw ng tulong kaya nagmadali sina Ladni at House Si Dens na tumakbo upang siya satin. Sa sandaling iyon, sinamantala ng babae ang pagkakataon para atakihin si AC. Kahit sinaksak niya ng maraming beses ang babae, hindi ito nasaktan. Biglang tila nagbago si AC at nagawang atakihin ang babae at iligtas ang sarili. Nang bumalik ang grupo nila Dindit, si AC ay nakahandusay na walang malay sa lupa at ang babae ay naging isang tuyong kalansay. Ang Amber ay humiwalay kaya nagmadali si Ladlif na ibabad ito sa tubig. Inisip niya na ang puso ng kawayan ay lumitaw na sa balon ng kayamanan noon pa. Ang unang balangkas ng buto ay ang nakaraang may-ari. Nang ang babae ay pinatay at ibinaba sa balon, nagparasito ang puso ng kawayan at tinulungan siyang magkaroon ng sigla at kapangyarihan. Habang tumatagal, ang Amber ay tumulo rin na halos sa tisyo ng laman at puso ng kawayan. Inakala ng babae na ito ay isang kayamanan na nagpapanatili ng buhay, kaya ibinigay niya ito sa tao sa gubat. Inisip nito ang Himho na mula nang mawala ang Amber ng tao sa gubat kaya ito ay bumalik sa normal at naging palakaibigan sa kanya at kay Hiziftam. Sa kabilang banda, inakala ni Hiziftam na pinatay si Tong Himho kaya siya ay nagtanim ng galit at gustong patayin ang tao sa gubat. Ngunit alam niyang hindi niya kayang labanan ang tao sa gubat kaya nagkunwari siyang matinding sumasakit ang tiyan upang ilabas siya ng tao sa gubat. Gayunpaman, natagpuan ng grupo nila Dindit ang kuweba. Sa tulong ng kanyang martial arts, nagawa ni AC ay natumalon at pumasok sa loob upang mag-imbestiga. Wala siyang nakita kundi ang bakas ng dugo ng tao sa gubat. Naniniwala sila Dindis na kailangan munang bumaba ng bundok ang lahat dahil malapit na silang maubusan ng pagkain at tubig, hindi sila magtatagal. Mas mainam na bumaba muna at maghanda bago bumalik. Sumang-ayon din si AC dahil hinala niya na hindi lamang iisa ang tao sa gubat. Ang patunay ay ang iginuhit sa dingding kasama ang dalawang ragdolls na ginawa ng babae. Samantala, dinala ng tao sa gubat si Hiziftam pabalik sa baryo upang ipagamot sa mga tao. Agad na ipinagbigay alam ni Hiziftam sa lahat na umakyat sa bundok upang iligtas ang grupo nila Dili. Gayunpaman, si Hiziftam ay hindi masaya at umiiyak. Ikinuwento niya na mabait ang tao sa gubat at dinala siya pababa ng bundok, ngunit hinabol at pinatay ito ng mga taga-baryo. Kahit na sinubukan niya itong pigilan, hindi niya pa rin ito nailigtas. Binaril ang tao sa gubat at nahulog sa bangin, kaya nakaramdam siya ng pagsisisi at pagkakasala. Inalo siya ng lahat na marahil ay nailigtas pa rin ang tao sa gubat ang sarili nito at nagtatago lang sa ibang lugar. Ngunit sa labas, nagpapaputok ng paputok ang mga taga-baryo bilang pagdiriwang dahil napatay na nila ang tao sa gubat at dinala ang bangkay nito rito. Ipinagbigay alam nila Dindis na ang sitwasyon tungkol sa lolo ni House T. Dengu ay medyo komplikado kaya kailangan nilang manatili ng ilang araw para mag-imbestiga. Ngunit kailangan nilang madali ang dalhin ang puso ng kawayan pabalik para pag-aralan kaya naghati sila sa dalawang grupo. Nag-volunteer din si Hiziftam na manatili kasama si House T. Dens para asikasuhin ang kaso. Bago umalis, binigyan ng ina ni Chatma sila Dindit ng isang bag ng regalo dahil napansin na niya ito mula pa sa simula. Napansin niya na mayroon itong maraming kalungkutan sa puso, kaya gusto niya itong payuhan na maniwala na magiging maganda ang daan sa hinaharap. Sa pagbabalik, sa wakas ay ipinahayag nila Dindit ang kanyang damdamin kay AC. Inamin niya na may nararamdaman siya para sa kanya. Masayang isinuot ni AC ang 5 kulay na tali na bigay ng ina ni Chatma sa kanyang kamay bilang pag-amin na gusto rin niya ito. Nakalap na nila ang ikatlong puso ng kawayan, ngunit hindi pa rin ito kumpleto. Dahil mayroon pa talagang isa pang tao sa gubat at isang piraso pa ng Amber ang natitira. Pagkatapos nilang dalhin ang lolo ni House C. Dens pabalik, dumating ang mga maniningil ng utang para maningil. Sinabi nila na ang tiyuhin niya ay may utang dahil sa pagsusugal. Kahit ang bahay ay isinanla, tiniyak ni House C. Dens na babayaran niya ang lalaki. Hindi lang siya makabayad kaagad kaya kailangan niyang unti-unting kumita ng pera para makabayad. Pinayuhan siya ni Hiziftam na huwag maging pessimistic dahil sa labas ay mayroon pa ring Phoenix Squad na laging nakasuporta sa kanya. Pagka-uwi, nalaman nila Dindis na madalas na pumupunta si Lindy sa kanyang bahay para tumulong. Lubos pa siyang pinuri at pinagkatiwalaan ni Gifty. Agad na kinausap nila Didi si Lindy ng pribado, ngunit hindi sinasadyang nakita ito ni Effie. Nagkunwari siyang nagsiselos kay Ladindis, ngunit alam niyang may galit ito kay Lindy. Kahit si Ladindi ay hindi alam ang dahilan, naiinis siya na sinasadya nitong lapitan si Lindy. Ngunit hinanap pa rin siya ni Lindy at sinamahan pa si AC sa pagpili ng furniture para sa Phoenix Building. Sa oras na ito, nalaman ni Gieki ang ilang kwento, kaya tumawag siya kay Ladindi. Ikinuwento niya na noong una, may kwento ng isang babae
babae na hinalay ng tao sa gubat. Pagkatapos, kumalat ang chismis na madalas pumapasok ang babae sa gubat. Sa tabi ay may isa pang maliit na tao sa gubat kaya pinaghihinalaan na ito ay anak niya at ng tao sa gubat. Ngunit umalis na ang babae. Kinuha nila Denise na ang natitira ay hindi isang tao sa gubat kundi ang anak na babae ng babae. Batay sa sinabi ni Esedidiki, naghinala sila Denise at nag-check ng kamera at natuklasan na pumasok si Lindigi sa kanyang bahay. Sa oras na ito, si AC ay pinatulog at dinala na niya. Ang hindi pagtawag nila Denise ay nagdulot sa kanya ng lalong pag-aalala. Agad silang nagmadali ni Natong Himho at Didikiziftam na maghanap sa lahat ng dako at kasabay nito ay tiningnan ang mga kamera sa daan. Dinala ni Lindigi si AC sa isang abandonadong bahay at gusto niya itong isabit ayon sa utos ng puso ng kawayan. Inamin ni Lindigi na siya ang anak ng babaeng may puting buhok. Noong una, iniwan sa kanya ng kanyang ina ang Amber at umalis, iniwan ang kanyang asawa at anak. Nang dumating sila Dindik sa lugar, si Lindigi ay duguan at nakaupo sa lupa habang si Eve naman ay naglaho. Inutusan niya si Tong Himho na dalhin muna ang Amber at haharapin niya na ang iba pa. Ikinuwento ni Lindigi na tila may nag-udyok sa kanya na pasukin ang silid-imbakan ng puso ng kawayan at isabit si Eve. Ngunit sa oras na iyon, tila nagbago si Eve, inatake niya si Lindigi at pagkatapos ay umalis. Samantala, matapos dalhin nitong Himho ang Amber, inilagay niya ito sa tubig. Ang reflecting water ay nagpakita ng larawan ng isang banana garden at ang babaeng nasunog ay tila nabuhay muli. Ikinuwento ni Lindigi na noong bata pa siya, dinala siya ng kanyang ina upang makipaglaro sa tao sa gubat. Gayunpaman, nagkunwari siyang nalason para dalhin siya ng tao sa gubat pabalik sa baryo. Ang layunin ay para batuhin at itaboy ng mga taga-baryo ang tao sa gubat. Ang eksenang ito ay eksaktong katulad ng ginawa ni Didikiziftam noon, ngunit ginawa ito ni Lindigi para maghiganti sa tao sa gubat na sumira sa kanyang pamilya. Hinanap nila Dindig si AC at natuklasan na siya ay puno ng sugat at dinala sa ospital para obserbahan. Ngunit kinabukasan, nalaman nila Dindig na nakadischarge na si AC. Kahit si GKT Rengo ay nag-iwan ng mensahe at pagkatapos ay naglaho. Mabilis na nahanap nila Dindig na pumunta si GKT Ren sa psychological ward. Kahit si DTDD ay bumalik na rin. Sa sandaling ito, ikinuwento ni DTDD ang nakaraan ni AC na dating isang normal na mag-aaral na babae at may matalik na kaibigan na si TDE. Minsan, nawala silang dalawa hanggang gabi. Nag-alala ang kanilang mga pamilya at naghanap at natuklasan na si AC ay nahulog mula sa hagdanan at si TFD ay patay na. Nang magising si AC, ikinuwento niya na nakatagpo silang dalawa ng mga hooligan, ngunit ang pamilya ni TFD ay isinisi ang lahat ng kasalanan sa kanya. Dahil noong panahong iyon, nakatakas na sana si TFD, ngunit bumalik pa rin siya upang iligtas si Effie. Pagkatapos ng pagkahulog mula sa hagdanan, nasugatan si Effie sa ulo kaya hindi niya matandaan ang alaalang iyon. Kahit ang pagtatanggol sa sarili ay hindi niya magawa, tanging ang pagtitiis at pagtanggap na lamang ang kanyang nagawa. Kalaunan, napagtanto ni DTDF na may problema sa pag-iisip si AC at mula noon ay patuloy na binabantayan ni Dr. D ang kanyang kalagayan. Ikinuwento ni Dr. E na sa loob ng 8 taon, laging may kakaibang pag-ugali si AC. Kapag gusto niyang saktan ang sarili, isang ibang persona ang lumilitaw na puno ng lakas at walang awa na nagtatanggol sa sarili. Samantala, ang isa pang persona na mahina at duwag ay hindi nangangahas na harapin ang katotohanan kaya gusto niyang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, gumaling si AC ay nang mag-isa. Hindi pa rin makapagbigay ng konklusyon ang doktor kung siya ba ay may multiple personality disorder o hindi. Dahil pagkatapos ng insidenteng iyon, tila nag-replicate si AC ay ng ibang tao na tinatawag na Black DC na rational at malamig. Siya mismo ang nakipagkasundo upang ang White DC ang mamahala sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Kapag nasa panganib lamang siya, lilitaw ang Black DC upang magbigay ng proteksyon. Patuloy na nakita ni Tong Himho ang isang illusion sa lupa. Ito ay isang deep red hole na naglalaman din ng maraming thread ng dugo sa loob. Hindi rin nagsabi ng totoo sila sa dalawa, kaya sinabi niya na hintayin na lang siyang bumalik para ayusin ang problema at itinago pa rin niya ang tungkol kay Enfi. Sa oras na ito, dinala siya ni DTDT upang makita ang isang bersyon ng Black DC na nag-iisang naglalaro ng shooting game. Pinayuhan siya nila Dindis na huwag mag-alala sa pagkamatay ni TAZ dahil naimbestigahan niya ang katotohanan ng kwento sa pagitan nilang dalawa noong 8 taon na ang nakakaraan. Noong oras na iyon, naghahanda na silang dalawa na manood ng scene nang puntiryahin sila ng mga hooligan at isinukol pa sila sa bingit ng kamatayan. Sa oras na iyon, nakatakas na sana si TAZ, ngunit bumalik siya upang iligtas si AC dahil itinuring niya itong matalik na kaibigan. Gayunpaman, ikinuwento ni AC na sa oras na iyon ay lumitaw ang Black DC at nagawa niyang ipagtanggol ang sarili mula sa mga hooligan. Ngunit naitulak pa rin siya ng isang galit na lalaki pababa mula sa rooftop. Pagkatapos noon ay bumalik si TAZ upang iligtas siya at napatay ng mga ito. Hinarap niya ang kanyang nakaraan sa kanya at pinatunayan na hindi na babalik ang White DC. Kinabukasan, palihim na umalis si AC, nag-iwan lamang ng isang liham na huwag na siyang hanapin pa. Sumakay siya sa isang tren nang hindi sinasadyang makita niya ang isang hooligan na ginugulo ang isang babae. Agad na tumayo ang Black DC para tulungan ito. Hindi pa rin natakot ang lalaki at sinabing siya ang boyfriend ng babae, kaya may karapatan siyang gawin iyon, kaya naman inilabas ng Black DC ang ulo niya sa bintana bago umamin ang lalaki. Pagkatapos magbigay ng pahayag sa istasyon ng pulisya, inanyayahan ng babae si AC sa kanyang bahay
bahay habang naghahanap siya ng trabaho. May onti pa si T-Refi, kaya nakiusap siya na hayaang manatili si AC sa restaurant ng kanilang pamilya para magtrabaho. Para mahanap ang kinaroroonan ni AC, hinanap nila Didit ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Natuklasan niya na sa loob ng teddy bear ay may isang guhit niya at ng kanyang ina na nakasuot ng red shoes. Siya mismo ang nagdala sa kanya sa orphanage. Nagbigay lamang ng isang peach at pagkatapos ay umalis kaya hinuha nila Didit na ang kanyang ina ang pinagmulan ng kanyang kalungkutan. Sa bar, nagbibiro ang mga gangster at gustong tuksuhin si T-Refi, ngunit isang lalaki na nagngangalang Kidegno ang tumayo at uminom ng alak para sa kanya. Ngunit ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot sa ibang mga waiter, kaya hindi na sila nangahas na magdala ng pagkain sa mesa. Kaya naman, si AC, na dating dishwasher, ay nag-volunteer na magdala ng pagkain na ikinainsulto ng mga ito. Hindi na siya nagsalita at inihagis niya ang kutsilyo sa katawan ng leader, kaya natakot sila at nanahimik. Nagpatulong si AC kay T-Refi na hanapin ang alamat ng red shoes, habang ang lahat sa forum ay nag-iingay tungkol sa tumatalong kabayo na pader. Ikinuwento ni T-Refi na sa Namin ay mayroong tumatalong kabayo na pader. May isang mag-asawa na pumunta doon at gustong ikubkob ang kanilang mga pangalan sa pader upang magsumpa ng walang hanggang pag-ibig. Gayunpaman, nang idikit ng lalaki ang kanyang tainga sa pader, narinig niya ang tibok ng puso sa loob. Nadama pa nilang dalawa ang lamig sa likod ng kanilang leeg. Pagkalingon nila, may isang babae na nakasuot ng red high heels ang nakatayo sa tabi. Bumalik si A sa apartment complex kung saan siya nakatira noon. Ayon sa kwento ng mga taga-baryo, ang bilog na gusali kung saan siya nakatira ay matagal nang inabandona. Dati, ang kanyang ina ay madalas na nagsusuot ng red high heels na nang aakit ng mga lalaki kaya kinasusuklaman siya ng mga babae doon at madalas pa nilang sinasaktan ang kanyang ina hanggang sa dumugo ang ulo. Kalaunan, nagkasakit siya kung saan nagkaroon siya ng abscesses sa buong katawan at dahil hindi siya magamot ng doktor, nagalit siya at kumuha ng kutsilyo para saksakin ang mga tao. Pagkatapos, tumalon siya mula sa tulay sa tumatalong kabayo na pader at namatay at sinabi pa ng mga tao na ang kanyang ina ang nagdulot ng kamalasan sa gusali. Nang dumating siya sa tumatalong kabayo na pader, nakita niya si Tidens na kasama rin sa restaurant na nagsusulat ng kung ano sa pader. Pagsapit ng gabi, nanaginip ang Black DC ay na nakatayo ang White DC sa mataas na lugar at itinulak pababa ang lalaking nagngangalang Tidens. Ngunit hindi niya inasahan na dumating ang pulis sa bahay at gustong arestuhin siya dahil pinaghihinalaan siyang kriminal na pumatay. Humanap agad ng paraan ang Black DC para tumakas. Nakita pa niya sila Didit na nakarating na sa lugar at pagkatapos ay kusa siyang lumapit sa kanya. Gusto niyang magtago sa trunk ng kotse niya upang makatakas sa Namin, ngunit pinayuhan siya nila Didit na magpahinga muna bago umalis. Kailangan malaman nila Didit kung siya ba ang suspect sa pagpatay para makahanap siya ng paraan upang makatulong. Naglaro sila, kung hindi siya makakapagbigay ng dahilan sa loob ng 5 segundo, kailangan niyang uminom ng isang baso. Sinabi ng Black DC ay na wala siyang tunggalian kay Tidens, kaya bakit niya ito papatayin? Kung mayroong anumang problema, madali niya itong makokontrol kaya hindi na kailangan pang pumatay. Sinabi nila Didis na ang dalawang saksi na nag-aakusa sa kanyang pumatay, sina Edishu at Tiensdet, ay tila nagkakasabwatan upang magbintang sa kanya. Kaya nagpa siya ang Black DC ay na manatili upang alamin kung bakit gusto nila siyang sirain. Dumating din ang iba niyang mga kaibigan. Nagbabala sila Didis na kailangan niyang subukang mag-adjust dahil isa na siyang ibang tao ngayon. Ang inakala ni Aishu ay hindi inasahan na si Tong Him Ho ay nag-invest sa cosplay bilang isang gang leader upang mas madaling mag-imbestiga. Ngunit hindi niya inasahan na ang pagkakita lamang sa tauhan ni Aishu ay nagdulot ng matinding takot kay Tong Him Ho. Sa oras na ito, nag-arte si Hizef Tam upang paalisin si Tong Him Ho at kasabay nito ay inakit ang atensyon ni Aishu. Ikinuwento ni Aishu na noong gabing iyon, lasing silang lahat at gusto ni Tidens na umihi kaya inihatid niya si Tidens sa balustrade. Ngunit sa isang iglap, itinulak ni si Tidens pababa mula sa likuran. Tumakas agad si Aishu dahil sa takot at muntik pa siyang masagasaan ng electric car. Samantala, si Tiensdet na naglalakad mag-isa ay nakarinig ng isang sigaw at pagkatapos ay isang malakas na kalabog ng pagbagsak. Pagkatapos noon, nakasalubong niya si Aishu na tumatakbo at ang isa pa ay isang babae. Bukod pa rito, nakakita pa sila Didis ng isa pang saksi, isang babae na umuwi galing sa trabaho ng gabi at siya lang ang dumaan sa buong tulay. Kaya malamang na siya ang pinakamalapit na nakipag-ugnayan sa suspect. Kinabukasan, nagdisgis si AC upang makipagkita sa babaeng saksi na si Idris Diaz. Ikinuwento niya na nang dumaan siya sa tulay, nakita niya ang dalawang tao na nakatayo doon at umiihi. Pagkatapos, nakarinig siya ng malakas na ingay na ikinagulat niya at ikinahulog sa kanyang sasakyan. Nang lumingon siya, ang nakita niya ay ang Black DC, ngunit napagtanto nila na walang ilaw noong gabing iyon. Kaya bakit kinilala ni Gienstet at Andis Biade ang mukha ni Enzi? Nagduda sila Didis na ang tatlong saksi ay konektado at nagsisinungaling upang pagbintangan si AC at ang aksyon na ito ay malamang nakontrolado ng puso ng kawayan. Ikinuwento ng Black DC sa lahat ang tungkol sa alamat ng tumatalong kabayo na pader at pagdating nila ay may biglang hangin na humampas na nagdala ng maraming Jaws Popper na may pangalan ni Aishu. Kaya muling nagtanong si Hizef Tam kay Aishu at nalaman niya na madalas siyang bangutin na binibisita ni Tidens. Naalala ni Aishu na noong gabing iyon, sa kalasingan, itinulak niya si Tidens pababa ng tulay at ang sugat sa kanyang liig ay sanhi ng pagkapit ni Tidens.
Gayunpaman, hindi siya umamin at tumakbo ng takot at hindi sinasadyang nasugatan ang kamay ni Zeftam sa paghabol. Nang nahuli niya ito at hinawakan ang mukha nito, biglang nagbago ang mukha ni Eshu. Pagkatapos, tila nabigyan siya ng dagdag na lakas at itinulak palayo si Zeftam at tumakas. Ngunit sa isang iglap, nasagasaan si Eshu ng isang kotse. Agad na sinisi ng mga taga-baryo si Zeftam sa pagtulak sa kanya, kaya nangyari ang insidenteng iyon. Nang malaman ni House si Dens na nasugatan si Zeftam at sinisiraan pa ng mga taga-baryo, nagalit siya at tumakbo para makipagkomprontasyon at ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Ikinuwento ni Zeftam na ang kanyang dugo ay nagdulot ng blistering sa mukha ni Eshu at bumuo ng sinaunang salitang bukang bibig. Naniniwala ang Black DC ay na ito ang puso ng kawayan. Ang susunod na hakbang ay hanapin ang puso ng kawayan sa natitirang dalawang saksi. Lihim na pumasok sila din sa ospital at ginamit ang kanyang dugo upang iturok sa mukha ni Eshu, ngunit walang kakaiba na nangyari. Nalilito pa rin siya sa abnormalidad na ito dahil hindi pa lumilitaw ang puso ng kawayan. Habang naglalakad sa kalsada, nakita ng Black DC ang isang bata na pinangangalagaan ng kanyang ina na nagpaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Ang kanyang ina ay itinuring lang siya na parang pasakit. Naniniwala si House si Dengi na si Igishu ay hindi ang host ng puso ng kawayan, kundi isang separated entity lamang at walang malaking kapangyarihan tulad ng tunay na puso ng kawayan. Kaya pinag-usapan ng lahat kung paano susubukan kung ang dugo ay maaaring maglantad sa puso ng kawayan sa natitirang mga saksi o hindi. Ngunit sina Genstet at SNV's Biede, pagkatapos makipag-ugnayan sa dugo, ay hindi naalala ang anumang bahagi ng eksena noong gabing iyon. Dahil dito, napawalang sala ang Black DC, habang si Ishu ay mahigpit na binabantayan ng pulisya sa ospital. Nakakita si Zeftam ng isang video footage na nagpapakita ng eksena sa tulay noong araw na iyon. Isang babae na nakasuot ng pulang damit ang nagpakita ng mga abnormal na pag-ugali na umakit sa atensyon ng lahat. Naniniwala ang Black DC ay na iyon ang kanyang ina. Kahit na maraming taon na silang hindi nagkita at hindi na niya maalala ang mukha nito, palagi pa rin niyang nararamdaman na iyon ang kanyang ina. Nalaman nila din ang lugar kung saan nagpatingin ang ina ni Isi at ang doktor na nagpagaling sa sakit sa balat nito na nagngangalang Inkusiha. Ngunit matapos siyang saksakin ng kanyang ina, hindi na ito nagsampa ng kaso. Sa halip, nag-resign siya at nagbukas ng isang bookstore. Bukod pa rito, sinabi nila sa kanya na ang tunay na pangalan ng kanyang ina ay Den Phelan. Pumunta silang dalawa sa bookstore ni Inkusiha upang pag-usapan ang pagpapagaling niya sa kanyang ina noong taong iyon. Nang marinig lamang ang pangalan, nawalan siya ng kontrol. Nang pumasok ang anak na babae ni Inkusiha ay saka lamang ito napakalma. Ikinuwento niya na ang kanyang ama ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip at maling na diagnose ang mga pasyente, kasama na si Den Phelan. Sinabi niya na ang sakit ni Den Phelan ay isang terminal illness at hindi na magagamot. Isang araw, napagtanto ni Inkusiha ang kanyang sariling sakit kaya gusto niyang dalhin ang lahat ng mga records upang ipakita sa direktor, ngunit kinabukasan, tila naging ibang tao siya. Naging malungkot at nagpatuloy sa maling pag-diagnose ng sakit. Gayunpaman, hinanap niya si Den Phelan upang ipaliwanag sa lahat na ang sakit na ito ay hindi mapanganib at hindi madaling makahawa. Ngunit nagwala si Den Phelan at sinaksak siya sa likod hanggang sa nawalan siya ng isang piraso ng balat sa likod. Kalaunan, kumalat ang chismis na ang babaeng nakasuot ng red shoes na madalas lumalabas sa tumatalong kabayo na pader ay si Den Phelan. Nang bumalik ang lahat sa pader, natuklasan nila na ang lahat ng mga saksi ay pumunta na rito at inukit ang kanilang mga pangalan doon. Kinuha nila din na ang mga taong ito ay kinokontrol ng isang tao, kaya naisip niya ang isang paraan upang linlangin ang kalaban at paalisin ang ahas sa kanyang butas. Tiyak na nang tumayo si Tong Him Ho bilang pain, may isang kakaibang bagay ang sumugod at nag-iwan ng isang peres ng red shoes para makita ng lahat. Inisip nila din na ginamit ni Den Phelan ang hangin sa tumatalong kabayo na pader upang maghasik ng isang uri ng virus na kumokontrol sa mga taong pumupunta rito at kinokontrol sila na sabay-sabay na akusahan si ay ng pagpatay. Sa sandaling ito, bumalik si Den Phelan. Agad na sumugod ang Black DC at hinabol siya hanggang sa inabando ng bilog na gusali. Ngunit biglang nagpakamatay si Den Phelan upang akitin si ay na mahulog. Pagkatapos, lumitaw ulit siya sa itaas. Nang maghahanda na siyang itulak si pababa sa lupa, nawalan siya ng kontrol at naalala ang mga pangyayari noon. Gayunpaman, mabilis na dumating sila din at nakipaglaban sa kanya. Sinamantala rin ni ang pagkakataon upang umakyat at makipagtulungan kay Ladri upang pigilan siya. Si Den Phelan ay itinali sa apat na sulok ng kama. Kinuha ng Black DC at ni House si Dengyu ang puso ng kawayan na nagpabalik kay Den Phelan sa pagiging isang matandang babae. Tinanong ni kung naaalala pa niya ang anak na babae na kanyang iniwan, ngunit sa sandaling ito, mahina na ang isip ni Den Phelan at wala na siyang maalala. Lubos na nalungkot si dahil sinubukan niyang hanapin ang kanyang ina, ngunit paulit-ulit siyang inabandona nito. Inalo siya nila Dingis na marami pa ring nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya, kaya hindi na niya kailangang bigyang pansin ang mga taong hindi mahalaga. Lalo na si House Den, na nagpalaki sa kanya at laging nag-aalala sa kanyang kalagayan. Kaya naman, tinawagan ni si House Den na nagpagaan sa kanyang damdamin.
Napagtanto rin ni Dave Leland na si AC ang kanyang anak na babae. Sinabi niya na may isang lalaki na nag-udyok sa kanya na saktan ang grupo nila Didi. Gayunpaman, hindi lang siya ang kanyang tau-tauhan, kundi marami pang ibang karakter na naghihintay na sumampa sa entablado upang laruin ang nakaka-interes na larong ito. Kusa si Dave Leland na makipag-usap ng sarilinan kay AC, ngunit naniniwala pa rin siya na ang pag-iwan niya kay AC ay nakatulong sa kanya na magkaroon ng magandang buhay ngayon. Ikinuwento ni Dave Leland na hindi niya ito totoong anak, kundi pinulot niya lang ito sa ilalim ng lumang tulay. Ang pag-uwi niya rito at pag-alaga sa kanya ay para lamang makakuha ng simpatya mula sa lahat upang makinabang ang sarili niya. Narinig nila din ang lahat mula sa labas. Siya ay agad na naghanda ng pera para sa kanya bilang paraan upang hindi nagambalain ni Kenneth Leland si AC. Bagamat narinig niya na hindi siya tunay na anak ni Kenneth Leland, ito ay nagdulot ng kaunting tuwa at ginhawa sa kanyang puso. Ibinalik nila din sa kanya ang 5 kulay na lubid na ibinigay sa kanya ng ina ni Githima. Pinahintulutan pa ni AC Ladindis na isuot ito sa kanyang kamay. Tila bumalik na si AC ay naputi. Masaya niyang niyakap sila Dindi. Napansin din ni Ate D ang kakaibang pagbabago. Ngunit gusto pa rin niya si AC, anuman ang mangyari. Sa katunayan, natanto ni Dave Leland noon na kung mananatili sa tabi niya si AC, mapapahamak ito sa masasamang lalaki kaya dinala niya ito sa bahay ampunan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ipinapalagay ni Tides DC na ang lalaking nag-utos kay Dan Leland ay posibleng nasa parehong antas ng Pifkin. Siya ang tila pinuno ng organisasyon na gumagamit ng Pifkin upang mag-utos sa iba na gawin ang kanyang trabaho. Inanyayahan si Tong Him Ho ng kanyang pamilya na umuwi sa probinsya para sa isang kasal, ngunit nag-aalala siya na isa itong sabuatan upang akitin siyang umuwi. Dahil sa nakaraan, pilit na pinakasal si Tong Him Ho ng kanyang pamilya, kaya siya umalis sa bahay. Nagpunta si Tides DC sa GDP Kwan at nakahanap ng isang lalaki na may kaalaman tungkol sa Kidkin. Sinabi niya na ang Kidkin ay nahahati sa 7 piraso, kaya agad niyang ipinabatid ang impormasyon sa Phoenix Squad. Si Tong Him Ho ay nasa daan na rin pauwi sa kanyang probinsya. Ngunit ang daan patungo sa nayon ay hinarangan kaya kailangan niyang umikot, kaya ipinaalam niya muna kay Tam na posibleng mawalan siya ng signal ng telepono. Pumunta si Tong Him Ho upang makita ang kanyang pinsan na si Tan Ang dahilan kung bakit siya nagpa siyang umuwi ay para lang batiin ang kanyang pinsan at si Idan para sa kanilang kasal. At ayaw niyang makita ang kanyang mga magulang. Bago nito, maingat na sinuri ni Tam ang liham na ipinadala ng kanyang mga magulang. May nakatagong linya pa sa likod na nagsasabing umuwi siya agad para iligtas dahil may kinidnap. Lihim na pumasok si Tong Him Ho sa silid na nakakulong. Nakita niya ang isang babae na takot na nakaupo sa loob kaya ipinapalagay niya na ito si Idan. Umiiyak siyang nagmamakaawa na itakas siya dahil totoong kinidnap siya at dinala rito. Sa kabilang banda, nakakita sila Dindit nang nakasulat sa dingding kasama ang isang leopard. Napagtanto niya na ito ang code na ipinadala ni Fan Esu upang makipagkita sa kanya. Kaya naman, kailangan niyang baguhin ang plano na dalhin sina Tam at Lindsay sa airport para pumunta kay Him Ho. Alam ni AC ay na may itinatago siya kaya sinabi niyang huwag siyang matakot na mapahamak siya at handa siyang lumaban sa tabi niya. Samantala, nakakuha si Tides DC ng impormasyon ang bawat Pifkin ay may nakaukit na sinaunang sulat upang tatakan ang Pifkin. Bukod pa rito, mayroon ding ADTE na may 3 banal na ibon na ganifhong na nakadapo. Nakakita ang dalawa ng isang lugar na naglalaman ng liwanag na nagmumula sa bituin ng Pifkin. Gayunpaman, nakahanap na ang Phoenix Squad ng 4 na Pifkin na nangangahulugang 3 na lang ang tumatakas. Ngunit ang imbakan na ito ay nagbigay liwanag ng 5 bituin na nagpapatunay na nagkakamali pa rin sila. Samantala, sina Ginsi at Tam ay nakarating na sa nayon ng Him Ho at narinig na nakabalik na siya at si Kim Ho rito. Nang malaman ni Kim Ho na magkaibigan niya ang dalawa, masaya siyang nakipag-usap sa kanila. Ang layunin ay ipakilala ang insurance package ng kanyang kumpanya. Nakita ng dalawa na walang problema si Nathan at Kim Ho, samantalang si Tong Him Ho ay naglaho ng walang bakas. Ipinapalagay ni AC ay na kailangan niyang makita si Idans dahil siya ang susi sa insidenteng ito. Ngunit sinabi ni Fan na tradisyon sa kanilang nayon na hindi dapat makita ng ikakasal ang sinuman bago ang araw ng kasal, kaya sinabihan niya itong maghintay pa ng 3 araw. Gayunpaman, nakahanap si AC ay ng paraan para makita si Idan at nagdala pa ng bao upang basbasan siya. Bagamat walang sinabi si Idan, sinadya niyang ipakita kay Ace ang sugat sa kanyang noo. Dumating sila din sa lumang kalye ng hangganan ayon sa usapan nila ni Fan Sinabi niya na mayroon siyang magandang bagong buhay ngayon, kaya nakalimutan na niya ang mga taong nakilala niya noon. Noong nasa Gifisa pa siya, may isang babae na nagngangalang Tasa ngunit pinatay siya ng Bo Defi upang pilitin siyang magtrabaho para sa organisasyon. Bumalik si Fan Asu sa lungga ng Bo Defi, ngunit mga guho na lang ang natira. Noong panahong iyon, pinatay nila Didit ang isang tao mula sa Bo Defi, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nakakahanap sa bangkay niya, kaya iniisip ni Fan Asu na buhay pa rin ang Bo dahil may kakaibang nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang libingan ni Uranus ay hinukay
at ang kanyang abo ay ikinalat sa lahat ng dako. Ito ay parang deklarasyon ng digmaan ng Bodef para sa kanila. Alam nila Dindif na kung hindi pa siya patay, babalik siya rito para hanapin siya at gagawin ang lahat para maghiganti. Naisip ni Than Esi na kailangan niyang bumalik sa Yihi sa upang tuluyang ayusin ang bagay na ito, kaya binigyan niya ito ng 0 araw para patayin ang Bodef. Samantala, nagpapatrolya si Esi sa gabi nang makarinig siya ng iyak ng tulong mula sa kung sino. Nang pumasok siya ng mas malalim sa gubat, natuklasan niya na nakatali si Toong Himho sa loob ng kuweba. Ngunit may isa pang tao sa loob. Biglang bumukas ang isa pang palapag sa ilalim ng paa ni Esi, dahilan upang mahulog siya. Samantala, tumawag si Tides DCC upang sabihin kay Ladindit ang kanyang bagong tuklas na ang 7 pithgin ay may kaugnayan sa Finki Dittiet. Ang bawat bituin sa astrolabe ay kumakatawan sa isang pithgin at kasalukuyan ay may 5 bituin na umiilaw. Naalala ang sinabi ni Dave Dylan, inakala ni Than Esi na ang bituin ng pithgin na ito ay posibleng isang mas mataas na antas, kaya sinabi niya sa lahat na maging maingat. Hating gabi na nang biglang pumasok si Idan sa silid ni Tam at sinabi sa kanyang huwag maniwala sa sinasabi nila at pinayuhan siyang umalis na. Kaya, kinailangan ni Tam na umalis ng bahay at pumunta sa gubat upang hanapin si Esi. Ngunit may sumalakay mula sa likod kaya nawalan siya ng malay. Dahil hindi makontak si Esi, nag-aalala sila din at nagmamadaling pumunta sa nayon ng pamilya to para mag-imbestiga. Ngunit pagdating doon, sinabi ni Than Es na umalis na sina Esi at Tam at pinakiusapan pa sila na magpalipas ng gabi. Sinabi ni Than Es na nakita ni Esi Idan at binigyan niya ito ng bao di Esi para sa kasal at wala ng ibang kakaibang kilos. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Kim Ho para magtanong, ngunit sinabi niya na ang tanging pinag-usapan nila ni Esi ay tungkol sa isyu ng siguro. Pagkatapos, palihim na pumasok sila din upang makita si Idan at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng dalawa, ngunit pinayuhan siya ni Idan na umalis bago pa huli ang lahat. Nagkunwari siyang nakapulot ng isang clip at sinugatan ang sarili para gamitin ang kanyang dugo upang suriin kung si Idan ba ay isang pithgin o hindi. Ngunit walang reaksyon si Idan. Pagkatapos mag-isip, nagpasya siyang sabihin sa kanya na dinala ng mga taong iyon ang kanyang kaibigan sa bundok at iginapos. Naglakad sila dindis ng mas malalim sa bundok at nakakita ng isang kuweba at nakita rin niya si Kim Ho na nakatali. Ngunit dinala ni Than Es ay si Idan at tinakot sila dindis na ibaba ang kutsilyo. Nagkunwari siyang sumusunod, pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon na ilihis ang atensyon at nailigtas si Idan. Sa puntong ito, sinabi ni Than Es na parehong napatay na sina Esi at Tam, ngunit hindi niya inaasahan na si Idan na nagkukunwaring mahina ay sisipain siya pababa sa silong. Sa kabutihang palad, umaakyat din si Esi, kaya mabilis na gumamit ng kutsilyo ang dalawa upang harangan ang daan at dahan-dahang bumaba. Samantala, si Vimdang isa, nang marinig ang balita, ay papunta na rin. Sa kotse, narinig niya ang mga tao na nag-uusap tungkol kay Idan, na biglang hinabol ang isang lalaki na tulad ni Than Es at pumayag pa siyang pakasalan ito. Sa ngayon, nananatiling optimista si Esi. Kahit sugatan ang kanyang 0 daliri, masaya pa rin siyang sinabing magpapagawa siya ng magandang manicure pagkaalis nila roon. Ikinuwento niya kung paano siya nahulog sa kuweba, kaya hinala nila Didit na si Than Es ay ang gumawa ng patibong at si Idan ay kasabwat niya. Ngunit sinubukan niyang suriin si Idan kanina at nalaman niyang hindi siya givgin, kaya posibleng binrainwash lang siya ni Than Es. Sinundan ni Vimdang sa ang palatandaan na iniwan nila Didit at natagpuan niya ang kotse na nakapark sa gilid ng bundok. Sinundan niya ang daan ng landslide sa bundok papunta sa nayon. Napansin niya ang isang kamay ng tao, kaya naisip niyang may natabunan ng landslide. Ngunit hindi niya inaasahan na si Tam pala ito. Dali-dali siyang hinila at binigyan ng artificial respiration bago muling nakahinga si Tam. Ngunit hindi pa rin siya nagigising, kaya wala siyang nagawa kundi kargahin siya pabalik sa kotse at gamutin ang kanyang sugat. Nang magising si Tam, ikinuwento niya kung paano siya hinampas ng isang tao pababa sa hukay noong nakaraang gabi. Nagkunwari siyang patay para makatiyak siyang umalis na, ngunit hindi niya inaasahan na tatabunan pala siya ng lupa para ibaon. Biglang napansin nila Dindis na magaling sumipsip ng tubig ang lupa sa ilalim ng kuweba. Kung tama ang hinala niya, maaari silang maghukay ng daanan para tumakas. Samantala, nagpanggap si Vimdan sa bilang tagapamahala ng kumpanya ng siguro para makita si Kim Ho at bigyan siya ng trabaho na alagaan ang mga kliyente. Pagkatapos magtanong ng ilang impormasyon, masayang pinayagan ni Kim Ho si Vimdan sa na manatili roon para tulungan siyang maghanda para sa kasal ni Than Es. Ngunit malapit na ang oras ng pagyuko sa B, ay nawala na siya. Nang hanapin siya ni Kim Ho, natuklasan niya na nakikipag-usap pala siya kay Tong Him Ho. Habang naghahanda ang nobya at nobyo na isagawa ang ritual ng pagyuko sa B, sinamantala ni Vimdan sa ang pagkakataon na kunan ito ng larawan dahil nakita niya na may nakaukit na sinaunang letra sa B. Sa kuweba, ikinuwento nila din sa kanya na umalis siya sa Yihi sa dahil nakagawa siya ng kasalanan sa isang malaking tao. Ngunit ngayon ay bumalik na ang taong iyon at gusto siyang paghigantihan, kaya pansamantala niyang ipinagpaliban ang pagpunta sa nayon kasama siya. Sinabi ni ACI na may lakas din siya at maaari siyang manatili sa tabi niya upang makipaglaban at protektahan siya. Lihim na inilagay ni Vimdan sa ang dugo sa alak upang akitin si Idan na inumin ito, ngunit naamoy lang niya ng kaunti ay matindi na siyang nag-react at nagdahilan para hindi inumin. Sa pagkakataong ito, palihim na pumasok si Kim Ho sa silid at natagpuan si Tong Him Ho, ngunit dumating si Vimdan sa tamang oras upang patulugin siya
siya at kalagan si Kim Ho. Sinabi ni Vim Dang sa kay Toong Kim Ho na dalhin si To Kim Ho pababa ng bundok muna upang maiwasan ang ingay. Pagkalipas ng ilang minuto, natuklasan ni Tan F na nawawala na siya. Sa kabilang banda, nakahanap sila din ng isa pang sikretong silid na nakatago sa loob ay mga kalansay at isang estatwa. Tinitingnan ang mga sinaunang letra na nakaukit sa dingding, hinala nila din na ang kuwebang ito ay may kaugnayan sa Kikin. May mga tala din na nagsasabi na ang taong pinasukan ng Kikin ay tinatawag na Tingkun na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Naalala ni Toong Kim Ho na noong oras na iyon ay minanipula siya ni Idans, kaya dinala niya ito palabas, ngunit hindi niya inaasahan na papatulugin siya ni Idans at igagapos sa kuweba. Sa kasalukuyan, natagpuan na ng dalawa ang kuweba kung saan nawawala sina Ladnit at Dihim. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanap, natagpuan din nila ang sikretong silid kung saan nakakulong ang dalawang iyon. Gayunpaman, dumating sina Fan S at Iden. Kaya sinabi na lang ni Toong Kim Ho kay To Kim Ho na hawakan ang tali na nakatali kay Vim Dang sana nakalutang sa ibaba. Ngunit paano lalaban ang lakas ng dalawang tao laban sa isang pinasukan ng Kikin? Nang maghahanda na si Fan S naputulin ang lubid, biglang sinipa siya ni To Kim Ho at ginamit ang kanyang paa upang harangan ang pinto ng sikretong silid. Nakahanap din si ACI ng daan palabas, gumamit ng Kinseangu upang lumipad at makipaglaban kay Ilan. Samantala, hinarangan ni Toong Kim Ho si Fan S at hindi pinayagan na tulungan niya ito. Nakasakay na rin sila Dindis at kasama si AC ay nakontrol nila si Evans, ngunit nakatakas si Fan F ng palihim. Nang dinala si Evans palabas, umarte siya na parang kaawa-awa at kunwaring kinidnap siya ng grupong ito. Napansin din ni ACI na wala siyang bihigin, samantalang nakita ni Etizeth Tam si Fan F na tumatakas. Naalala ni ACI na nang makipaglaban siya kay Idan, posibleng nakawala ang Ithgin at pumasok sa katawan ni Tan F. Gayunpaman, hindi naniniwala sila din Ith na si Idan Hu ay talagang inosente at walang alam, kundi nagpapalipas lang ng oras upang makatakas si Tan F. Lihim na sinundan ni Etizeth Tam si Tan SS, ngunit itinulak siya nito sa pampang ng ilog. Naalala niya na ang tubig ay kayang kontrolin ang Ithgin kaya sinadya niyang hulihin si Tan F sa tubig. Sa wakas, natagpuan din ni Vim Dang sa si Etizeth Tam at iniahon siya. Parehong nakatali sina Tan S at Idan. Kinuha na rin ang Ithgin, ngunit matindi ang reaksyon ni Idan at patuloy siyang bumubulong ng numerong 77. Sa pagkakataong ito, nang ilagay nila ang Ithgin sa tubig ay hindi pa rin lumitaw ang Ithgin. Biglang natuklasan ni AC ay na kapag inilagay niya ang kanyang kamay sa tubig, maaari siyang makapasok sa Kithi. Nang pumasok ang 5 tao, nakita nila ang isang babae na nakasuot ng sinaunang damit na nagpapakain sa isang aso na nagngangalang Fizi. Naisip nila din na ang Midith Dicky ay isang reverse timeline. Noong huli ay ang imahe ng babaeng sumakay sa sedan chair para magpakasal at ang aso sa tabi ay laging nakatingin. Mukhang ang paghahanap ng 7 Ithgin ay maaaring magkadugtong-dugtong para maging isang kwento. Patuloy na nagre-rebelde si Ethan at ayaw magsalita, kaya sinabi ni Ace na susubukan niya itong i-hypnotize. Dahil sa huli, nag-aral siya ng hypnosis at kumuha ng sertipiko. Nagplano siya na sadyang tumayo sa labas at makipag-usap kay Eladinte upang ma-hypnotize si Idan sa loob. Dinala siya sa isang ilusyon at sinabi niya na hindi niya alam kung paano niya nakuha ang Ithgin, ngunit nang makuha niya ito, pakiramdam niya ay puno siya ng kapangyarihan. Sabi ni Ilan, maliban sa Iriditi at Kaidan Vihongloon ay walang ibang bagay na maaaring magtali sa mga host ng Ithgin. At ang numerong 77 ay ang 49 na araw na limitasyon kung kailan maaaring gumamit ng dugo upang makontrol ang Ithgin. Kapag hindi sila nakahanap ng bagong Ithgin sa loob ng 49 na araw, babalik ang lumang Ithgin sa host dahil matagal nang nawawala ang ikakasal. Kinailangan nila din nakalagan sila at pauwiin bago pa maging malaking issue ang mga tao. Pinayuhan ng lahat si Toong Kim Ho na umuwi at bisitahin ang kanyang pamilya. Binigyan pa nila siya ng pera para makabili ng mga regalo para sa kanyang mga magulang. Nang makita siya ng kanyang mga magulang ay umiyak sila dahil mahigit 7 taon na siyang hindi umuwi para makita sila. Alam ni Toong Kim Ho na nagkasala siya kaya dali-dali siyang lumuhod at nagbigay pugay upang humingi ng tawad, ngunit walang sinabi ang kanyang ama kundi sinabihan ang kanyang ina na magluto ng kanin para sa kanya. Nagpapahiwatig ito na pinatawad na niya si Kim Ho. Sa kabilang banda, bumalik ang iba sa sikretong silid upang mag-imbestiga pa. Sa loob, may isang kalansay na maingat na inilibing dahil tinawag ito ng mga tao na Giitingkon. Ang mga kalansay sa paligid ay ang mga taong lumaban sa Ithgin kaya dinala sila rito para ialay. May iba pang sulat na nagtatala na ang isang nagngangalang Tutambo ay gumawa ng BT at Githidet na ito kaya naghihinala sila Gith na ang buong nayon ng pamilya to ay itinatag niya. Pagkatapos makipagkita sa pamilya, pinayuhan ng ama ni Toong Kim Ho na makipag-usap ng maayos kay To Kim Ho dahil noong una ay binaliwala niya ang kanilang kasunduan sa kasal. Ngunit hindi siya sinisisi ni To Kim Ho dahil napagtanto niya na mas dapat siyang mag-focus sa trabaho kaysa sa kasal at gusto pa niyang magtanong kung kailangan ba niya ng siguro. Sa simula, gusto lang ni Toong Kim Ho na magtago para takutin ang grupo ni Ladhi. Ngunit hindi sinasadya na narinig niya ang pag-uusap nila tungkol sa pagsamba ng nayon ng pamilya to kay Tiitingkon na may malapit na kaugnayan sa Ithgin. Patuloy na hinanap ni Kiren kung ang hasi Idans para paalalahanan na hindi niya sinunod ang kanyang tagubilin at hinayaan ang 5 tao na kunin ang Ithgin.
Nagdilim ang paningin ni Ivan, kaya ginamit niya ang patpat at pinalo sa likod ng ulo si Kiren Kwang-ha at gusto niyang ibigay nito ang kanyang pigigin sa kanya. Ngunit ngayon ay parang ordinaryong tao na lang siya. Paano siya lalaban kay Kiren Kwang-ha na kayang patayin si Idad sa kaunting pagsisikap lang? Kinabukasan, kailangang bumalik ng grupo nila dito sa lungsod, ngunit gusto nito ang Himho na manatili roon ng ilang araw sa tabi ng kanyang mga magulang. Nagtatakang sinabi niya na marahil ay hindi na siya makakahanap ng mapapangasawa sa buong buhay niya, ngunit walang nag-react na may pag-aalala. Kaya naman, labis na nag-isip si Tong Himho at inakala na kinainisan siya dahil sa kanyang pinagmulan. Sa oras na ito, tumawag si Tireth Divisi kay Ladindi at sinabing kapag sabay-sabay na lumiwanag ang lahat ng pito bituin sa kalangitan, lalaki ng lalaki ang pigkin. Sa oras na iyon, kahit ang host na isang tao ay hindi na ito kayang dalhin. Nagplano si Tong Himho na manatili roon ng ilang araw, ngunit ipinabatid ni Easy na may sakit ang kanyang kaya gusto niyang bisitahin siya kasama ang kanyang disipulo. Pansamantalang naghiwalay sila Dindi sa kanya dahil may sarili siyang problema. Inaliw niya ito na babalik siya ng ligtas sa kanya pagkatapos niyang ayusin ang lahat. Sa tren, ipinahayag ni Tong Himho ang kanyang kawalang katiyakan na iwasan siya ng lahat dahil sinamba ng kanyang mga ninuno ang Gifi Tinkon. Ngunit ipinaliwanag ni Easy ay na ang dahilan kung bakit hindi nila sinabi sa kanya ay dahil ayaw nilang mag-alala siya at mag-isip ng masasamang bagay. Ikinuwento ni Easy ay na pagkatapos ng pangyayari sa kanya, dinala siya ni House Fiden sa isang templo upang maghilom. Dito niya nakilala ang kanyang Nang malaman ang kanyang kwento, kinuha siya agad ng kanyang bilang disipulo at tinuruan siya ng Ten. Samantala, tumawag si Tan S2 upang ipaalam kay Ladindit na dinala na niya si Nabi at Seth Dilipalayo dahil nakapasok na ang botes dito. Pinayuhan ni Tan AC si Ladindit na itago ang presensya ni AC dahil sa takot na gagamitin iyon ng botes upang takutin siya tulad ng ginawa kay Tasa. Kaya pumunta si Ladindit at Lindsay upang bisitahin ang kanyang at ikinuwento rin niya ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, nag-away sila ng kanyang pamilya kaya umalis siya at pumunta sa ibang bansa at nakarating sa Ihisa. Sa simula, gumawa siya ng mabibigat na trabaho upang buhayin ang kanyang sarili, ngunit lalo siyang humihina. Gayunpaman, ayaw niyang bumalik sa bahay na bigo kaya nanatili siya at sumali sa larong boxing, ngunit nagpa siyang hindi sumali sa laban ng kamatayan. Dahil ang larong iyon ay nangangailangan na may isang mamatay bago ito huminto. Minsan, siya ay ginamitan ng patibong ng mga tao at pinainom ng gamot na nagpahina sa kanyang focus sa laban. Sa kabutihang palad, dumating sina Fan NC at Uranus sa arena at naghahanap ng mga bodyguard. Nakita nila ang kanyang kakayahan, kaya nagpa siya silang isali siya sa kanilang koponan. Pagkatapos niyang sumali sa security team, lumipat siya sa base camp kasama ang kanyang mga kasamahan para mas madaling magsanay. Noong panahong iyon, nakilala niya ang isang napakabukas na babae na kusang nakipag-usap kay Ladi. Handa pa siyang ipagpalit ang kanyang damit at alahas sa ibang babae para makuha ang atensyon niya. Binigyan niya pa ito ng isang pulang rosas, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nalaman niyang patay na ang babaeng ipinagpalit niya ng damit. Bago nito, ikinuwento ni Nina na mayroon siyang asawang adik sa alak at isang anak na babae. Dahil ayaw niyang magdusa ang kanyang anak, tinanong niya kung paano siya makakaalis sa haksa. Gayunpaman, bago pa man siya matapos, pinatay na siya ng babaeng iyon na siyang Bo Ese. Si Bo Ese ang tagapagmana ng madilim na angka ng haksa. Inisip nila Didis na kung hindi siya nakialam at sinabihan itong magpalit ng damit, hindi sana namatay si Nina. Si Bo Ese ay ambisyoso at gusto niyang makuha ang kapangyarihan ng buong haksa, kaya gusto niyang bilhin ang hotel ng grupo ni Ladi. Nang hindi siya pumayag, nagalit siya at nag-utos na patayin ang kanyang grupo. Sa oras na iyon, hindi sinasadyang nailigtas ni Ladidit ang isang bata na tumingin sa kanya bilang kanyang ama. Patuloy na hinikayat ni Bodith na sumapi siya sa kanyang panig. Ginagapos pa niya si Tasha para takutin siya na lumahok sa boxing. Kung manalo siya, maaari niyang mailigtas si Tasha. Gayunpaman, nang manalo siya, mabilis niyang pinatay ang Bodith. Ngunit ang katotohanan ay isa lamang itong body double niya. Dahil sa pagkakamaling ito, pinatay ng Bodith ang kanyang anak na babae at ipinadala sa kanya ang hair clip na may dugo ng bata bilang regalo. Dahil sa pagkainis na makaganti, gusto nila Didit na makita si Bodith ng mag-isa, ngunit gusto siyang samahan ng kanyang mga kasamahan. Nang sumugod ang lahat sa teritoryo niya, nalaman nilang nabiktima sila ng bitak. Naghanda na ang Bodith ng mga tao at nag-utos na patayin ang lahat maliban kay Ladi. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanyang mga kasamahan na dahan-dahang bumagsak. Nagwala sila Dindit at nagmadaling patayin ang Bodith, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya mabubuhay ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, dumating silang dalawa nitong Himho sa FFZ. Ipinakilala pa niya sa kanyang Huin na nagkaroon siya ng isang disipulo at isang kasintahan. Agad na tiningnan ni Huin sila Dindit mula ulo hanggang paa upang tingnan kung may kakayahan siyang protektahan ang kanyang FMI. Ngunit hindi madaling pinapasok ni Huin ang mga ito sa bahay. Sinabi niya na ang sinumang makakakuha ng mangkok ng pansit mula sa kanyang kamay ay pinapayagang pumasok. Gusto sanang magpakitang gilas nitong Himho, ngunit tinalo siya ni Huin sa ilang galaw lang.
Sumunod sila Dindi at sa ilang magalang na salita, nasiyahan si Huin at pinapasok na siya. Kinabukasan, dinala ni si Tong Him Ho upang makita ang kanyang para sa seremonya ng pagiging disipulo. Tinanong siya ng kung may nagawa ba siyang masama sa kanyang buhay. Kinailangan ni Tong Him Ho na aminin na nagnakaw siya noon, ngunit ngayon ay tumigil na siya at tumutulong sa iba. Ipinakilala din ni AC ang kanyang kasintahan na sila Didit sa kanya. Bagamat medyo mahirap paniwalaan, kinilala pa rin ng na bagay ang dalawa. Tumawag si Tan Esu upang ipaalam kay Didit na dinala na niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa ligtas na lugar. Dagdag pa, may balita na ang mga pinagkakatiwalaang tao ni Bo Defi ay pumasok na rito higit 1 taon na ang nakalipas, ngunit nanatili silang tahimik at nagtatago sa Tidit ETN. Ang ika-6 na bituin ay lumiwanag. Labis na nag-aalala si Tidit Difficile. Ngunit ayaw pa ring sabihin ni Don SAD ang susunod na impormasyon, kaya wala siyang nagawa kundi magmakaawa araw-araw. Gayunpaman, nahulaan ni Tidit Difficile na ang mga lugar na nakita nila ang Gin ay maaaring magkakaugnay upang makabuo ng isang konstelasyon. Sa makatuwid, batay doon, maaaring mahanap nila din ang dalawang natitirang lokasyon ng Gin at napagtanto niyang lilitaw ito sa Tidit ETN. Nahihibingan ni Maihoku Dens na malapit na siyang pumanaw, kaya nais niyang ipagbilin ang isang malaki at lihim ng Maihod. Sinabi niyang ang nagtatag ng sektang ito ay si Maihod Estriu, ngunit kalaunan ay tinalikuran ng ACC ang pangalang ito at ipinalit ang bagong pangalan na Kun E. Bailu. Ipinakita niya rito ang isang paniki na yari sa kahoy na personal na inukit ng AFC at mayroon itong tatak ng lawin sa likod. Sabi ng AEV na ito ang kalahati ng mapa at kalahati ng susi. Kung may isang tagapagbalita lamang mula sa Hilaga ang dumating na may dalang natitirang kalahati, saka pa lamang mabubuksan ang pangunahing tarangkahan ng Kun E. Bailu. Gayunpaman, hindi na hinintay ng parehong SAC at AFD ang tagapagbalita, kaya ipinagkatiwala na niya ang palapag at inutusan siyang pangasiwaan ang bahay na ito. Pagkatapos, kasama niya siyang sumunod sa patnubay ng pilak na paniki, ngunit may isang taong lumitaw sa kalagitnaan ng daan, kaya sinabihan niya siyang mag-isa na lamang siyang magpatuloy. Sa kabilang banda, nakita ni Tong Him Ho ang rosas na nakapatong sa una ni AFD, kaya inakala niyang bigay iyon nila Didit sa kanya. Ngunit alam nila Dindis na iyon ang simbolo na iniwan ni Bo Defi upang bigyan siya ng babala, kaya agad siyang naghanap kay AFD. Gayunpaman, sinabi ni Huin na dinala na ng si AFE sa bundok ngayong gabi upang ipasa ang kanyang kapangyarihan, kaya sinabihan siyang manatili roon at maghintay. Ngunit nag-aalala sila Dindis dahil posibleng may masamang balak si Bo Defi, kaya nais niyang umakyat sa bundok ng mag-isa upang hanapin si AFE. Napakadelikado ng daan sa bundok at dagdag pa ang hamog kaya hindi siya makahanap. Sinabihan ni Huin ang dalawa na bumalik muna at magpahinga at sa umaga pagkawan ng hamog ay sasamahan niya silang maghanap. Hindi inaasahang nang matagpuan nitong Him Ho si Maihoku Den, patay na ito sa bundok. Sa pagkakataong ito, kusang tumawag si Bo Defi kay Dindit at sinabing hawak niya si AFE at pinayuhan siyang umuwi sa Laidi para tingnan kung kumusta ang kanyang mga kaibigan. Nagmamadaling umuwi sila Dindit at nakipag-ugnayan din siya kay Seth Fong Ha upang hilingin na imbestigahan nito ang 3 henerasyon ng ninuno ni Bo Defi sa lalong madaling panahon. Habang nakabalik na si AFE sa Tidis Essence A, ngunit wala siyang nakitang sinuman sa bahay. Doon lamang niya nalaman na naloko pala siya. Agad niyang pinaalalahanan si AFE ay na mag-ingat kay Bo Defi. Sa kasalukuyan ay pinuntahan na siya nito at hindi na makatakas si AFE kaya napilitan siyang lumaban dito. Ngunit alam niyang hindi niya kalaban si Bod. Ginapos siya nito at ikinulong sa isang lugar at kasabay nito ay nalaman niyang patay na ang kanyang AFE. Kagabi, nang mag-isang sinundan ni AFE ang pilak na paniki. Natagpuan niya ang PFV na iniwan ng Gienfman. Maraming pinto sa loob ng kuweba at kahit ang AFE at C ay hindi makapasok. Kapag may tagapagbalita lamang na nagdala ng susi, saka pa lamang niya mabubuksan ang lahat ng pinto. Ngunit sa kabilang banda ay natamaan na si Don SAD ni Kiren Kuangha. Agad niyang ibinunyag ang lihim na ang kalahati ng mapa ay nasunog na noong panahon ng digmaan. Samantala, ang natitirang kalahati ng susi ay nakatago sa talaang kanan. Pagkatapos sabihin iyon ay nawalan na siya ng malay. Nang dalhin siya sa ospital, kalahating buhay na lang si Don SAD at dinala sa intensive care unit. Sinunod ni Tidis DCC ang sinabi ni DCD at bumalik upang hanapin ang matatandang aklat ng angka ng Don, ngunit wala siyang nakitang susi doon. Samantala, nalaman ni Isef Fong Ha na ang mga ninuno ni Bo Deseng ay dating nanirahan sa Tidit ETN at kalaunan ay lumipat sa Ihi sa upang bumuo ng kapangyarihan. Kasabay nito, nagising si AFE sa isang kulungan na inayos ni Bo F. Kalmado siyang nagtanong kung paano namatay ang kanyang AFE. Ikinuwento ni Bo F na nakipaglaban siya kay Maihoku Den at sinabi nitong siyam na saksak ang tinamo ng matanda sa katawan bago ito namatay. Nanatiling kalmado si AFE. Tinitigan niya si Bo F at sinabing hanggabi siya ay buhay, tiyak na gaganti siya dito. Sinabi ni Bo F na sila Dindit ang nagtanggal ng isang mata niya kaya hahabulin niya ito hanggang dulo upang makaganti. Dahil nakakulong, tanging mga bagay na ipinipresenta lamang para sa kanyang AFE ang naiisip ni AFE. Kahit pigilin niya, humagulgol siya dahil sa pagpanaw nito. Diretsahang sinabi ni Tan AC na papatayin niya si Bo Defis para ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan at hindi siya mag-aatubiling isakripisyo si AFE. Kaya naman sila din
Dindis na ang bahalang magligtas sa kanya. Dagdag na impormasyong nalaman ni Isef Fong Ha na ang mga ninuno ni Bodef sa Sidit E.T. Rengu ay gumawa ng isang malaking krimen noon. 5 sa mga bayani ng Maidif hindi ang nagparusa sa kanila, kaya posibleng may kinalaman ang mga ninuno ni Bodef sa Tinkun noong panahong iyon. Biglang tumawag si Bodef at sinabihan siyang lumabas at magkunwari na walang nangyari. Ipinakita niya rito si AC ay nanililibing ng buhay ng kanyang mga tauhan na lalong nagpaalala kay Ladidi. Nang makarating sila Ladidi sa lugar, wala nang sinuman doon. Ang manok gubat nitong Himho ang nagturo sa kanya kung saan nakalibing si AC. Nang aalisin na niya ito, lumitaw na si Bodef. Sinabihan niya itong hayaan na si AC dahil wala siyang kinalaman sa paghiganti. Nag-umpisa silang maglaban ngunit napakalakas ni Bodef at madali niyang nakontrol sila Didi. Ngunit lumitaw na rin si Tan F dahil bago umalis ay nag-iwan na siya ng senyales para kay Tan F. Sinabihan nila din si Tan AC na dalhin si AC upang tumakas at siya na ang bahalang harangin ito. Biglang may tumawag kay Ladindi mula sa likuran. Ito ay si Tasa, ang kanyang anak. Habang umaalis si Tan AC, nakarinig siya ng putok ng baril kaya bumalik siya. Nagbigay ng kondisyon si Bodef na isa lamang ang maililigtas ni Tan AC. Kaya nagpasya siyang ipagpalit si AC upang iligtas sila Dihi. Muling ikinulong si F ay ni Bod. Sinabi nito na buhay pa si Tasa at binaliktad niya ang isip nito at ginawa itong sunod-sunuran sa kanyang mga kamay. Nang makita ni Bod ang kwintas ni AC, agad niya itong inagaw at balak dalhin sa ospital bilang regalo kay Ladidi. Hiniling ni AC na iparating niya ang mensahe kay Ladidi. Sa huli, kapag naaalala niya ito, hipan niya ang sipol. Nagpanggap si Bod bilang isang nurse at lihim na pumasok sa silid ni Ladidi at nais magbigay ng kondisyon. Sa loob ng 1-0 araw ay hindi niya papatayin si AC. Ngunit kapalit nito ay ibibigay niya rito ang Kaidan Hong Loonji. Nang makita ang antas ng panganib na maaaring mamatay pareho sina Ladni at DC, ipinaalam ng tatlo pa ang bagay na ito kay Tidef DC. Samantala, dinala si AC at ang manok gubat nitong Himho sa Yihi sa ikinuwento ni Bod sa kanya na nang dukutin ni Laddi ang isang mata niya, binigyan siya ng kanyang lolo ng isang mahalagang bagay. Ang kanyang ninuno ay ang tingko ng 1000 henerasyon, kaya naghanap siya ng isang taong inaatake ng parasitong Pifgin upang ilipat ang Pifgin sa kanya. Sa wakas, tila muling isinilang si Bodef, kaya ambisyon niyang makuha ang lahat ng 7 Tigin at si Ladnit ang shipper na maghahatid nito sa kanya. Sa kabilang banda, natagpuan ni Tides DC ang maihomon na may kaugnayan sa Tigin. Kaya bumalik ang lahat sa Kun A. Bailu upang makahanap ng karagdagang impormasyon. Natagpuan din nila ang pilak na paniki kaya sinabi ni A. Huint na ito ang kalahati ng mapa at kalahati ng susi. Gayunpaman, hindi pa siya naililipat ng kapangyarihan, kaya hindi siya makakasama sa paglalakbay at nagpresenta siyang manatili at magbantay sa tarangkahan. Sinundan ng iba ang pilak na paniki at natagpuan ang kuweba. Sa loob ay punong-puno ito ng mga sinaunang sulat at mga lihim na mekanismo. Inakala ni Vimdan sana ang mga titik sa dingding ay isang keypad para sa pag-input ng password. Kinuha nila Dindis na ang password ay ang mga salitang Tamchi Adze Dead Try, Kunli Bailu. Totoo ang tama ang kanyang mga hinuha. Nagbukas ang isa pang pinto. Sa loob ay may dingding na nagtala ng pinagmulan ng Tigin. Noong unang panahon, ang Isisgin ay lumalabas sa isang puno. Iyon ang Chimtin sa nayo ng Don at ang puno ay ang Idifigi. Samantala, ang Kaidan Guhong Loon ay ginawa mula sa isang meteorite. Ang lahat ng ginagamit ng Tigin upang kontrolin ang mga tao ay ang puso ng tao. May isa pang pinto ang nagbukas. Sa loob ay may 5 estatwa ng tao na sumisimbolo sa 5 bayani na lumaban sa Tigin noong sinaunang panahon na nangangahulugang sila ang Phi A ng Phoenix noong sinaunang panahon. At ngayon, ang 5 ay mga inapo ng mga bayaning iyon. Inakala ni Ed Tam na ang mekanismo na ito ay may 5 pinto at nangangailangan ng 5 tao para mabuksan ito. Sa kabilang banda, ginamit ni Bodef ang pagkontrol upang i-brainwash si AC katulad ng ginawa niya kay Tasa samantala. Ang 5 tao sa kabilang banda ay nagpatuloy sa pagpasok sa isang lugar na tila isang museo na naglalaman ng maraming sinaunang bagay. Natagpuan ni Tides ang mga tala na nagsasaad na si Itzi ay nagapi ang Bigin sa ilalim ng puno sa Danfizedi noong nakaraan. Samantala, natagpuan ni Tam ang karagdagang dokumento na nagtala ng paraan upang kunin ang Bigin at ilagay ito sa EDV bilang sisidlan at pagkatapos ay itali ito ng Kaidan Hongloon. Kaya naman, naglakbay ang 4 patungo sa Danfizedi kung saan nagkataong nakita nila ang lokal na si Inloku na nagpakilalang tour guide. Samantala, nag-anunsyo sila din sa lahat ng dako na gagamit siya ng $1 milyon upang bumili ng Kaidan Hongloon mula sa mga nagtitinda ng antik. Nabalitaan ito ng mga tao ni Bodef kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sundan ang lahat ng kilos niya at nalaman niyang nahanap niya ang Kaidan Hongloon at ipinadala niya ito sa Pi. Plano nila Dindis na pumunta ng mag-isa sa Ihi sa upang hanapin si Bodef, ngunit ipinilit ng 3 pa na sumama.
Sabi niya, kailangan ng pass para makarating sa Yihi, ngunit hindi inaasahang nakahanda na ang pass ng tatlo. Sa kabilang banda, ganap nang na-brainwash si ACI ni Bo Defe at naging isa sa kanyang mga tauhan. Samantala, si Than F, pagkatapos matanggap ang kaigan ni Hong Loon, ay hinabol ng mga tauhan ni Bo Defe at kinuha ito. Sa totoo lang, nagkunwari lang si Than F para maniwala si Bo Defe na iyon ang kaigan ni Hong Loon at makuha ito. Tinawagan niya agad sila din at sinabihang mag-isa siyang pumunta sa kanyang kinaroroonan, kaya napilitan siyang magsinungaling sa lahat tungkol sa oras ng pagpupulong. Si A.A. Huyn lamang ang nakakaalam na kailangan nila Denise ng isang tao na makikipagtulungan sa loob at labas upang iligtas si A.C. Ngunit ipinaalam ni A.A. Huyn ang bagay na ito sa tatlo pa sa grupo. Nagkaisa ang lahat na sasabak sa pugad ni Bo Defe kasama niya. Kahit si Than Ensu ay pilit na nagpapakalakas upang sumama sa kabila ng pagkalasing. Nang makarating sila Denise, binigay niya rito ang kaigan ni Hong Loon upang ipagpalit kay Ensu. Gayunpaman, alam ni Bo Defe na peke ang binigay niya dahil kung ito ay totoo, mapipigilan nito ang kanyang ihigin kapag lumapit ito sa kanya. Sabi nila Denise, totoo iyon dahil unti-unti na itong kumakalat sa katawan ni Bo Defe. Sa loob ng wala pang isang taon, mamamatay siya sa pagpipigil. Sinabihan siya ni Bo Defe na makipaglaban dito at kung manalo siya ay makakalabas sila ng ligtas ni A.C. Ngunit hindi alam nila Denise na ang nakikipaglaban sa kanya ay si ACI na nagpanggap bilang kanyang bisaw. Samantala, nakarating na ang grupo ni A.A. Huyn. Inatasan niya si Ed Hizeftam na manatili kasama si Than Efu upang magbukas ng daan. Samantala, ang tatlo ay pumasok na sa loob. Habang nakikipaglaban kay Bo Defe, unti-unting napagtanto nila Denise na ang taong ito ay may mga galaw na katulad kay Eve, kaya nang makahanap siya ng pagkakataon, napunit niya ang maskara nito. Agad inutusan ni Bo Defe si ACI na patayin sila Didi. Hindi niya magawang saktan ito, kaya nagdepensa lamang siya at sinubukang gisingin siya. Nang iutos ni Bo Defe na barilin si AC, humarang sila Didi upang salagin ang bala para sa kanya, ngunit walang awa si AC na sinaksak pa siya ng isa pa. Pilit na hinipan nila Didi ang sipol at tinugtog ang isang kanta na minsan niyang tinugtog para sa kanya. Ang tunog na ito ang dahan-dahang nagbalik sa mga alaala ng dalawa kay Eve. Ngunit pumasok si Bo Defe at naghanda na siyang ipadala sila Didi sa kanyang huling hantungan. Sinabi pa niyang pinainom niya si AC ay ng gamot na may kasamang bomba. Kapag pinindot niya ang pindutan, sasabog si AC tulad ng fuha. Sa kabilang banda, pumasok ang grupo ni A.A. Huyn at pinatay ang mga tauhan ni Bo Defe. Sinubukan ni A.A. Zeftam na gisingin si Than Esu upang makatulong. Biglang sumugod si Vim Dan sa at inatake si Bo Defe, kaya napilitan itong pansamantalang umuro. Nabawi na rin ni AC ang kanyang alaala. Dali-dali niyang niyakap sila Dindi at paulit itong humingi ng tawad. Nakapasok na rin si A.A. Huyn sa loob at nakipaglaban kay Bo Defe. Ngunit taglay nito ang Ifgin na may higit na lakas kaysa sa karaniwang tao. Sabay na inatake ni Naigisi at A.A. Huyn si Bo Defe kaya ito bumagsak. Ninakaw din nito ang Himho ang detonador upang pigilan itong pasabugin si AC. Sumakay si Bo Defe sa motor upang tumakas, ngunit hinabol din siya ni Than F gamit ang kotse. Determinasyon niyang kunin ang buhay nito sa pagkakataong ito. Ngunit nagkunwari lang si Bo Defe na nahimatay para samantalahin at atakihin si Than Efi. Walang takot si Defi Zeftam na hinila siya sa tubig upang bawasan ang lakas ng Konkienz na ito. Sabay nilang inilubog ang ulo nito sa tubig. Bukod pa rito, ang manok gubat na biglang lumitaw ay nagpahinto sa kanya. Dinala sila din sa ospital sa kritikal na kondisyon, ngunit kailangan pa rin nilang ilagay sa tubig ang Ifgin ni Bod. Hindi maganda ang kondisyon nila di at posibleng hindi na siya magising pa, ngunit tiniyak ni Efi na maghihintay siya habang buhay. Samantala, inayos ni A.A. Huyn ang tagapangalaga ni Tasa at dinala ang bata upang magpagamot sa psikolohiya. Pagkatapos ng isang buwan, ibinalita na gising na sila din at agad-agad siyang nagtanong tungkol sa kalagayan nito. Inakala ni Than AC na agad nagagaling sila Dindis, kaya nagpa siya siyang umuwi na. Buong gabing nagbantay si AC sa tabi niya at sa wakas ay dumating din ang sandali na nagising sila Didi. Tinanong niya ito kung paano siya nagising matapos siyang i-brainwash ni Bod. Ikinuwento ni AC ay na tinawag niya ang ACIN noong panahong iyon. Nagplano ang dalawa niyang pagkatao na ang isa ay magpapanggap na natutulog at ang isa ay hahayaang i-brainwash ni Bodef kapag narinig ang sipol nila di, agad itong magigising. Kaya naman, pinili ng ACIN na i-brainwash siya at magsakripisyo upang makahanap ng daan palabas ang ACT Rens. Nang gumaling na sila Dindis, nagpatuloy ang lima sa pagpasok sa Kifi City upang tingnan ang pag-unlad ng kwento. Sa pagkakataong ito, may aso na ginawang magic show ng mga tao upang kilalanin ang mga letra para kumita ng pera. Sinimulan nilang dugtungan ang kwento. Noong unang panahon, mayroong lugar na tinatawag na Kiifiden at sa bayan ay may isang napakatalinong aso na pinaniniwala ang marunong magbasa ng mga letra. Sa isang magic show, nagkaroon ng pagkakataon si Ifidens na makilala ito kaya inampun niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-asawa si Ifidens at ang aso dahil sa pagmamahal sa kanyang amo ay nagpumilit sumama. Ngunit kalaunan, ang buong pamilya ng asawa ni Ifidens ay nasunog at maging siya at ang kanyang asawa ay hindi nakaligtas. Ang asong iyon lamang ang gumala sa lahat ng dako at nakarating sa Danfidity at hindi sinasadyang binuksan ang kaidan ni Hongloon kaya lumabas ang Pidgin.
Ang kasalukuyang gawain ay kailangan nilang 5 na pumunta sa Gikwan dahil iyon ang lugar kung saan lumabas ang ika-negatibo 7 thinking. Habang naghahanda ang lahat ng kanilang mga kagamitan upang pumunta sa Gikwan, nakakita sila ng isa pang ilusyon, isang napakalaking puno. Ipinaalam ni Tides Difficile na ang ika-negatibo 7 bituin ng Gikwan ay hindi pa umiilaw, na nangangahulugang ang huling Gikwan na ito ay hindi pa umaalis sa pinagmulan nito. Upang mahanap ang matandang puno, hiniling nila sa tour guide na si Inloku na mamuno sa kanila. Ikinuwento niyang may naghanap din ng matandang puno noon. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Tiren Kwangha, na siya pa mismo ang pumatay sa peking aso 20 taon na ang nakalipas. Napakakaiba rin ang asong iyon dahil may ilang bahagi ng katawan nito na walang balahibo dahil sa tape na mahigpit na nakadikit. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad ay natagpuan na ng lahat ang matandang puno. Ipinapalagay din nila Dindif na si Tiren Kwangha ang huling Bilgin na hinahanap nila. Biglang tumakbo ang manok gubat at paulit-ulit na tumuktok sa matandang puno. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmamasid, inakala ni Afi ay na doon talaga nakakulong ang Bilgin. Nang putulin ng lahat ang isang sanga at ilagay sa tubig, nagbigay nga ito ng reaksyon, ngunit hindi pa rin mapakali sila dahil napakadali nilang nakuha ang huling Bilgin. Nang inilagay ang ika-negatibo 7 Bilgin sa iba pang mga Bilgin, agad na binomba ng 5 ang kanilang sariling dugo sa lawa at dinala ang 5 sa huling Bilgin. Ito ay ang imahe ng 5 bayani na nagpakamatay sa tabi ng Kaidan ni Hongloon upang maikulong ang Bilgin. Ipinapalagay ni Tides Difficile na ang Bilgin ay lumalaki at mas nagiging mahirap itong kontrolin at posibleng kailangan ng pagpapakasakit ng tao upang tuluyan itong makulong. Hindi tinanggap nitong Himho ang ideya ng pagpapakasakit kaya galit siyang umalis at ang 4 pa ay nalugmok din sa pag-iisip. Hindi sinasadyang nakita ni Tam si Vimdan sana nagsindi ng kandila at nalaman niyang kaarawan pala niya ngayon. Kaya naman, nagmadali siyang naghanda ng cake kasama ang lahat upang batiin siya ng maligayang kaarawan. Umiyak si Vimdang sa sobrang tuwa at nanalangin siya sa harap ng kandila na makahanap ng ibang paraan upang makontrol ang Bilgin at magkasama silang 5 na magdiriwang ng kaarawan bawat taon. Kinabukasan, pumunta si Tides Difficile sa kanila at sinabing kahit wala silang Afi at Kaidan Hongloon, kailangan lang nilang makahanap ng perpektong sisidlan upang ilagay ang Bilgin at isang bagay upang pigilin ito. Napagtanto rin nila Dindis na maaari niyang ikulong ang Bilgin sa sarili niyang katawan bilang Afi at Kaidan Hongloon upang kontrolin ito. Kahit hindi sila sigurado sa tagumpay, nagkaisa ang 5 na sumubo. Kinabukasan, bumalik sila sa matandang puno at naghanda na ilagay ang Bilgin sa kanilang sarili. Ibinigay nila Dindis kay Tides Difficile ang kutsilyo at binalaan siyang huwag mag-atubiling gamitin ito upang patayin siya kung sakaling may mangyari sa kanya. Habang unti-unting pumapasok ang Bilgin sa katawan, wala silang naramdamang anumang pagbabago. Inakala ng lahat na nagtagumpay ang plano, kaya masaya silang nagpakuha ng larawan kay Tides Difficile. Ngunit napansin niyang biglang nanahimik ang 5 na parang estatwa dahil dinala silang lahat sa isa pang ilusyon. Hinihintay na sila roon ni Tiren Kwangha at ang pagpasok ng Bilgin sa kanilang katawan ay inayos din niya. Ikinuwento niyang ang 7 Bilgin ay iisa at kapag pinagsama-sama, maaari nitong tawagin ang Kun. Ngunit para magawa ito, kailangan ng Afi connecting object at iyon ang 5 bagay na nasa loob ng kanilang utak dahil silang lahat ay mga inapo ng 5 bayani ni Afi. Sa labas, lumabas na ang lahat ng 7 bituin na parang nagniningning na mga bituin sa kalawakan. Sinimula ni Tiren Kwangha ang ritual gamit ang 5 bilang Edu upang pag-isahin ang Bilgin. Dinala si Ace sa isang ilusyon na bumalik sa kanyang nakaraan. Noong panahong iyon, si Ace ay bagong silang palamang ngunit tinanggihan ng kanyang sariling ina, si Gelfilan. Pagkatapos, iniwan siya sa bahay ampunan at inampo ni Hothfiden at inalagaan na parang sariling anak. Pagkatapos, dinala si Ace sa isang pananaw kung saan si Tides Difficile ay binubugbog ng mga huligan at hindi siya nag-atubiling tumakbo upang saluhin ang isang tama para sa kanya. Kasunod nito, nabuhay si Ace sa mga araw kasama sina Hothfiden at si Tirens, ngunit wala ng Tam at Maihokudnans. Hindi niya na matandaan ang mukha nila Didis, ngunit hinihikayat siya ng kanyang Timkis na alalahanin ito. Biglang nagsalita ang isang matandang babae na nagsasabing siya ang kanyang tiyahin sa hinaharap at kahit na naaalala niya ang lahat, binigyan ng iba ang kanilang sarili ng masayang mundo. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Ace ang mabuhay sa ilusyon na ito at lokohin ang sarili at determinado siyang makatakas at hanapin ang lahat. Dinala si Ace sa Kwan I Bailu kung saan naroon ang 5 tarangkahan na natagpuan noon ng grupo ni Adi. Ikinuwento ni Tiren Kwangha na ilang daang taon na ang nakalipas. Ang Maidef Moon ay pumasok din sa kanyang ilusyon at sa huli ay nagpakamatay ang 5 bayani. Napagtanto ni Ace ay na hindi nila nais na magamit ni Tiren Kwangha ang 5 koneksyon kaya nagpakamatay sila. Napagtanto niya na ikinulong sila ni Tiren Kwangha sa isang ilusyon upang sirain ng 5 ang kanilang mga sarili at makuha niya ang 5 silin. Pumasok si Ace
sa tarangkahan at tumagos sa mundo ni Ladhi noong nasa si pa siya. Masayang kasama ang kanyang mga kasamahan at anak na babae. Agad niyang ikinuwento ang mga pangyayari sa nakaraan nito at ginamit ang sipol upang tulungan itong mapagtanto na nasa loob siya ng isang ilusyon. Sa huli, nagtagumpay si AC ay naibalik ang kamalayan nila Didi at lumitaw na rin si Tong Himho. Dalawa na lang ang natitira, sina Didi Tam at Vimdan. Sa si Didi Tam ay nakalubog pa rin sa ilusyon na buhay pa ang kanyang mga magulang at sikat siyang pintor. Nagising na rin si Vimdan isa at kasama ng lahat ay determinadong ibalik si Didi Tam. Ngunit nakatuon pa rin siya sa pagpapaligaw sa mga babae. Biglang nakaisip si Vimdan sa ng paraan, lumapit siya kay Didi Tam at hinalikan siya. Kaya naalala ni Tam ang mga sandali nilang dalawa at nagising siya. Nagising na ang lahat ng lima kaya gumuho ang ilusyon ni Kiren Kwangha. Sa labas ng realidad, nalamigan na rin si Tire at muntik na siyang matabunan ng yebe. Ngunit hindi inaasahang napakaraming manok gubat ang dumating upang painitin siya at ang limang iba pa. Dahil nakatakas sila sa ilusyon, nakabalik ang lima sa realidad habang ganap na nabigo si Kiren Kwangha. Mayotres bumalik na sa dati ang lahat, ngunit ang Idan View Honglu na kainan nila ay nalulugi kaya nalulungkot ang lahat. Sa wakas, natagpuan na ni Tides DCE ang lahat ng dako at nakakolekta siya ng 5 pulseras na napakahalagang ka Idan View Hongluon para sa lahat.